Hinihingal habang tinatahak ni na Aling Dugay at Minerva ang daan pauwi ng kanilang bahay, bitbit ang mga ginawang walis tingting mula sa gubat. Naninirahan sila sa bulubundukin ng Pampanga, kaya't ang pagtitinda ng mga walis at ng mga halamang gamot ang pangunahing hanap buhay nilang mga katutubo. Isang batang aita si Minerva, kulot ang mapino at mahaba niyang buhok. Kayumanggi ang balat at may mapupungay at mahabang pilik mata. Isa siya sa pinakamaganda sa kanilang tribo dahil sa maamo niyang mukha. Sa mura niyang edad ay tumutulong na siya sa kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Masipag, matulungin at responsableng bata si Minerva. Kaya't napakaswerte ng kanyang mga magulang. Mahigit 11 taon din ang mabuntis muli ang kanyang ina. Kaya't ganun na lamang ang kanyang tuwa nang malaman na magkakaroon na siya ng kapatid. Saglit na inilapag ng mag-ina ang mga walis tingting sa lupa at nagpahinga sa lilim ng punong kahoy. Maging ang mga kasamahan nilang mga katutubo ay huminto at nagpahinga na rin dahil mahigit 45 minuto na silang naglalakad mula sa gubat. Hinimas-himas ni Aling Dugay ang lumalaking tiyan dahil 6 na buwan na itong buntis. Bagamat nagagawa pa rin itong maglakbay ng malayo sapagkat ayon sa kanya, nakabubuti ang pag-eehersisyo upang mapadali ang kanyang panganganak. Nay, bukas magpahinga na lang po kayo sa bahay ha. Tingnan niyo hinihingal na po kayo. Tsaka kaya ko naman pong buhati ng mga walis tingting. Nag-aalala po kasi ako na baka sumama ang pakiramdam niyo sa daan Ani Minerva. Kaya ko pa naman anak. Isa pa, wala naman akong masyadong gagawin sa bahay. Hindi naman pwedeng humiga na lang ako roon habang kayo ng tatay mo ay naghahanap buhay. Tugon nito sa anak. Ang sakin lang po, baka sakaling hirap ka na sa paglalakad. Ang laki na ng tiyan mo Dagdag pa ni Minerva. Kaya ko pa naman Magsasabi ako sa iyo kung napapagod na ako anak. Maya-maya'y muli na silang lumakad pa uwi. Pagdating nila ng bahay ay tiyempo namang kararating lang din ni Mang Gani galing bayan. Agad na nagmano sa ama si Minerva at inilapag ang mga dala nilang walis tingting. Mahal, sinabi ko naman sa iyo na dumito ka na sa bahay. Mamaya sumama ang pakiramdam mo sa kakasuot sa kasukalan. Pag-aalalang tugon ng asawa. Ay, parehong-pareho talaga kayo ng anak mo. Palagi na lang akong pinagsasabihan. O siya, huling araw ko na itong pumanhik sa gubat. Sa gayon ay hindi na kayo mag-alala pa sa akin. Taas kamay pang saad ng ginang. Ayan tay ha. Mamaya pagagalitan mo na naman ako dahil sinamahan ako ni nanay. Ilang beses ko na po siyang pinagsabihan na dumito na lang. Pero ayaw pa rin niyang makinig. Pabirong tugon niya. May katigasan din kasi na ulo itong lanay mo Kung saan pa pinagbabawalan, doon pa talaga nagpupumilit. Pailing-iling na wika ng ama. Hindi na nga mauulit. Dalawa na talaga kayo ang nagsesermon sa akin Natatawang sambit pa ng ginang. May dalang bangus si Mang Gani kaya't niluto niya yun sa kawayan kasama ng bigas at dahong sangkap. Binulo ang tawag sa paraan ng pagluluto na yun na tradisyon sa kanilang tribo. Paminsan-minsan lang silang nakakapagluto at nakakakain nun sa tuwing marami-rami ang kinikita nila sa pagtitinda ng mga walis tingting at makakabili ng bigas. Salat man sa pera, ngunit masaya sila sa payak nilang pamumuhay. Kahit kadalasan ay simpleng kamoting kahoy at mga prutas lang na nakukuha sa gubat ang inihahain sa hapag, malaki na ang kanilang pasasalamat upang may panawid gutom sa araw-araw. Nay, tay, maaari po ba akong mag-aral? Kagaya ng mga batang naninirahan sa patag? May nahong tugon niya. Naku anak, imposible yang sinasabi mo. Alam mo namang ang mga katulad nating mga aitay madalas na kinukutya ng mga tao, di ba? Kaya hindi pwedeng makipaghalubilo ka sa mga batang malay. Wika ni Aling Dugay. Pareho lang naman tayong nilikha ni Bathala Ang kaibahan lang, kulot ang buhok natin at maitim ang balat kumpara sa kanila.
Kung makapag-aral po ako, matuturuan kong magbasa at magsulat ang mga kasama nating mga katutubo. Naiinggit po kasi ako sa mga bata sa tuwing napapagawi ako sa bayan at nakikita ko sila. Gusto ko rin pong makapagsuot ng uniforme, Nay. Dagdag pa ng dalagita. Wala pa sa kanilang tribo ang nakapag-aral, kaya't madalas silang naiisahan sa tuwing nagbebenta sila ng mga walis sa bayan. 20 pesos na nga lang ang walis na tinitinda nila, nagagawa pa silang lokohin ng mga taong may kaalaman. Sapagkat mangmang at walang alam ang turing sa kanilang mga aita at madalas na ginagawang katatawanan. Dahil sa tulong ng batang nakilala ni Minerva sa palengke na kanyang naging kaibigan, natuto siyang magbilang at magbasa kahit pantig-pantig pa lamang. Sa tuwing luluwas sila ng bayan, doon niya ibinabagsak ang mga dalang walis sa tindahan ni Aling Tiray na kanyang naging suki at ina ni Maki. Ito nga pong libro ng abakada, ibinigay sa akin ito ni Maki. Hindi po siya katulad sa mga bata sa palengke na salbahe. Mabait po siya sa amin. Hindi na raw niya ito ginagamit kaya sa akin na lang daw. Gusto niyo po, Nay, mamaya bago tayo matulog, tuturuan kitang magsulat ng alpabeto? Sabik na tugon ni Minerva sa kanyang ina. Tapusin mo na muna ang pagkain. Mamaya mabulunan ka pa riyan eh. Isa pa hindi ko na kailangan na matuto pang magbasa at magsulat. Dito lang naman ako sa bundok at mga kapwa ay talang naman ang nakakaharap ko rito. Saad ng ginang. Sige nanay, kunwari ako yung guro at kayo ni tatay ang estudyante ko. Pagbigyan niyo na po ako. Pangiting tugon ni Minerva sa ina. Napakamot na lamang ng ulo si Manggani sa kakulitan ng kanyang anak. Patid nitong matalino si Minerva dahil ibang-iba ito sa mga batang kaedaran niya sa kanilang tribo. Punong-puno ng pangarap at gustong matuto kahit napaka-imposible sa tulad nilang mga aita na makapag-aral. Matapos kumain ay agad na inilabas ni Minerva ang papel, lapis at libro sa kanyang bag na gawa sa abaka. Umupo siya sa gitna ng kanyang mga magulang na nooy nagpapahinga na sa tinutulugang papag. Sabik niyang binuklat ang abakadang libro at sinimulang magbasa habang nakikinig ang kanyang mga magulang. Ano ba yan, alak? Nakakalimutan ko naman ang mga letra. Pakamot ulong tugon ni Manggani. Sa umpisa lang po yan mahirap. Pero kapag araw-araw natin tong inaaral, hindi na po kayo malilito at makakalimot. Natatawang sambit ng dalagita. Matulog na nga tayo anak. Pati ang bata sa sinapupunan ko'y nakikisali na rin. Tingnan mo, gumagalaw-galaw ang tiyan ko. Saad ng ginang. Di ba Nay? Maging ang kapatid ko gusto ring matutong magbasa at magsulat. Tuturuan ko po siya. Sa gayon maging maalam po siya at hindi na maaaring lukuhin ng mga tao. Masayang tugon ni Minerva. Gusto ko nang matulog anak. Napagod ako kanina Pagtapos pong magbasa niyan, patayin mo na ang gasera ha. Sambit ng ginang. Tumangutango si Minerva bilang tugon niya sa ina. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at inaral ang bawat pantig na nakasulat sa libro. Hanggang sa makaramdam siya ng antok at natulog na rin, yakap-yakap ang libro na ibinigay ng kaibigan. Kinabukasan, maagang nagising si Manggani upang lumuwas muli ng bayan. 2 o 3 beses silang pumapanik ng syudad sa loob ng 1 linggo upang ihatid sa mga tindahan ang kanilang produkto. Sumama si Minerva sa kanya dahil marami-rami ang walis na kanilang dadalhin sa palengke. Maging ang 1 sako ng kamote na dadali nila sa kanilang suki. Dalhin mo na lang ang makakaya mong bitbitin anak. Ako na ang bahala sa mga natitirang walis tingting. Tugon ni Manggani. Ang dami po nang dadalhin natin ngayon Hindi ka ba mahihirapan, Tay? Pag-aalalang tanong ng dalagita sa ama. Sanay na ako rito anak. Mabuti nga't nasabi ko kay Aling Tiray na may kamote tayong naani. Kaya bibilin niya ang mga to. Mabuti naman po kung ganun. Marami-rami tayong kita ngayong araw. Aniya!
Kahit papano nagbubunga rin ang pagsusumikap natin anak. Basta maging masipag lang. Wika ng ama. Oh, mag-iingat kayo ha. Yung pagkain at tubig na babaunin nyo anak, na ilagay ko na sa bag mo. Tugon ng ina. Humalik sa pisngi ng asawa si Aling Dugay bago umalis ang mga ito. Hindi naman nabahala si Manggani na iwan ang asawa sa kanilang bahay dahil magkakalapit lang naman ang mga kubo sa kanilang tribo. Pumanik din sa bayan ang iilan nilang mga kasamahan upang magbenta ng mga halamang gamot at mga langis. Mahigit 2 oras ang kanilang nilakad mula sa kanilang kubo patungo sa patag. Matagal-tagal din silang naghintay ng mapapadaang sasakyan upang makisakay. Maya-maya, may napansin silang paparating na truck, kaya't pinara nila yun. Nakiusap si Manggani na kung maaari, ibaba sila sa bayan. Pumayag naman ng driver kaya't isa-isa silang sumampa sa sasakyan. Sana lahat ng driver mababait katulad ni Manong. Kasi karamihan sa kanila dinadaanan lang tayo. Natatakot na mausog natin. Pagikgik na tugon ni Minerva. Ikaw talagang bata ka, puro kakalukuhan. Kumapit kayo ng mabuting mga bata ha. Mamaya tumilapong kayo. Paalala ng ama. Ang bilis magmaneho ni Manong. Tumatalsik na ang laway ko. Aniya, kaya itiko mo muna ang bibig mo. Kawawa si Pedro nasasalo ng mukha niya ang laway mo. Natatawang sambit nito. Nagsitawanan ng mga batang Aita sa sinabi ni Manggani. Namana ni Minerva sa ama ang pagiging masayahin. Matagal-tagal din silang naglakbay sakay ng truck. Ilang sandali pa, napahinto ang sasakyan sa tapat ng palengke. Kaya agad silang bumaba at nagpasalamat sa driver. Kumaway-kaway pa sila habang papalayo ang truck. Kagaya ng nakagawian, nagwatak-watak silang mga Aita upang ibenta sa mga mamimili ang kani-kanilang paninda. Agad na tinungo ni Manggani at Minerva ang tindahan ni Aling Tiray upang ihatid ang mga walis. Nang biglang mabangga ng babae si Minerva at tila nasampal pa ito ng walis tingting na naroon sa likod ng dalagita. Aray, ano ba yan? Buwisit naman Alam nyo naman makitid ang daan dito. Dito pa talaga kayo nagpapalaboy-laboy mga baluga kayo. Perwisyo kayo sa mga tao. Singhal ng babae. Pasensya na po. Pero ikaw naman po itong bumangga sa akin. Aniya. Nagdadahilan ka pa talaga ha? Hoy baluga, doon kayo sa bundok gumala, hindi rito. Ang babaho at ang dudugyot nyo. Mamaya dapuan pa ng sakit ang mga tao na nilalapitan nyo dito. Bulyaw ng babae na pinandilatan pa sila. Nako, mawalang galang na ho. Mga Aita kami pero hindi naman kami nagpapakalat ng sakit. Naghahanap buhay kami ng marangal, kaya't wala kang karapatan na sigaw-sigawan tong anak ko. Pagtatanggol ni Manggani sa anak. Diyan na nga kayo, ang babahot nakakadiri. Inirapan pa nito ang mag-ama bago umalis. Hindi na bago sa kanila ang ganong pangyayari, sapagkat alam nila na dahil sa kanilang itsura, kaya ganon na lamang sila kung ituring. Tinapik-tapik ni Manggani ang balikat ni Minerva at mapaklang na pangiti. Mababanaag ang lungkot sa mukha ng ama habang nakatingin sa anak. Hindi porket maputi at maayos silang manamit, ay kaya na nila tayong bastusin ng ganon. Wala sa panlabas na itsura ang pagiging mabuting tao, anak. Kaya ikaw, wag na wag mong gayahin ang inasal ng babaeng yun. Tama ka, anak. Kailangan nating makapag-aral upang kahit papaano'y hindi tayo basta-basta inaalipusta ng mga kagaya niya. Malamlam ang mga matang saad ni Manggani. Tay, halika na po. Ihatid na natin ang mga kamote at walis kina Aling Tiray. Kanina pa siguro niya tayo hinihintay. Iniba na ni Minerva ang usapan sapagkat unang beses niyang makita ang kanyang ama na nagkaganon. Tila ba labis na nasaktan nito nang siya mismo ang kinutya ng babae. Tahimik na naglakad si Minerva kasunod ng kanyang ama. Ngunit tumatak sa kanyang isipan ang sinabi ng babae, kaya't ganun na lamang ang kanyang kagustuhan na makapag-aral, sa gayon ay ipakita sa mga taong mababa ang pananaw sa kanila na kaya nilang umangat.
O anak, ilapag mo na nga ang mga walis dito. Kukunin lahat yan ni Aling Tiray. Utos ni Mang Gani kay Minerva. Opo. 10 pirasong walis po ito, Aling Tiray. Masayang tugon niya. Iginala ng dalagita ang kanyang paningin na animoy may hinahanap. Ilang sandali pa, lumapit ang batang lalaki sa kanya na animoy nasasabik nang makita siya. Yon si Maki, ang nag-iisang anak ni Aling Tiray. Ang tagal mo ring nakabalik dito, Minerva. Marunong ka na bang magbasa ngayon? Pangiting tugon ng binatilyo. Ay, oo. Magaling na kaya ako. Araw-araw ako nagbabasa at nagsusulat. Paubos na nga ang pahina ng kwaderno na binigay mo sa akin eh. Aniya. Huwag ka mag-alala. Meron pa akong extra notebook na hindi ko pa nagagamit. Sa'yo na lang yun. Talaga? Naku, salamat Maki ha. Alam mo ba, tinuturuan ko na rin ang mga kasamahan kong Aita na sumulat, magbilang at magbasa. Kahit papaano'y hindi na kami naluloko sa pagtitinda. Masayang kwento ni Minerva sa kaibigan. Mabuti naman kung ganun. Ibibigay ko na lang sa iyo ang mga kwaderno na pinaglumaan ko. Mga aralin namin nung nakaraang taon para naman may babasahin ka. Magiliw na tugon nito. Tumalon-talon pa sa tuwa si Minerva nang marinig ang sinabi ni Maki. Kinahiligan na niya ang pagbabasa, kaya't labis ang kanyang tuwa nang ibigay ng kaibigan ang mga lumang libro at kwaderno. Sapagkat para sa kanya, ang karunungan ay kayamanan. Sa'yo na lang din ang bag ko. Di naman kasya ang mga libro sa bag mo eh. Saad ng binatilyo. Alam mo, Maki, hulog ka talaga ng langit sa akin. Balang araw makakapag-aral din ako sa paaralan. Sa ngayon, ang mga librong ito muna ang pag-aaralan ko. Maraming salamat ulit ha. Saad niya. Lumalabas pa ang magkapares na biloy ni Minerva sa kanyang pisngi habang umingiti. Masaya silang pinagmamasdan ni Mang Gani dahil nagkaroon ng kaibigan ng anak na siyang tumutulong upang matuto ito. Ilang sandali pa, agad na silang nagpaalam sa mag-ina upang puntahan ang mga kasamahan nilang Aita. Tumawid sila sa kalsada nang makita na binubulyawan ng lalaki si Pedro. Naririnig pa nila ang galit na tinig nito na inaakusahan ng binatilyo na magnanakaw. Posible ka pa talagang bata ka ha? Pagnanakawan mo ko no? Naku, hindi po manong. Nagtitinda lang po ako ng walis tingting at mga halamang gamot. Pero hindi po ako magnanakaw. Umiiyak na sambit ng bata. Sinungaling! Kaya mo ako sinusundan dahil may plano kang kunin ang pitaka ko. Singhal pa nito. Dali-daling tinungo ng mag-ama ang kinaroroonan ni na Pedro at ng lalaki. Sasampalin na sana nito si Pedro, ngunit malakas siyang tinulak ni Mang Gani. Dahilan na nabuwal ito sa lupa at nadagdaga ng init ng ulo nito. Bigla itong tumayo at kinwelyohan nito si Mang Gani. Doble ang laki ng pangangatawan nito kaysa sa katutubong Aita, kaya't nagawa siya nitong ibitin. Ikaw siguro ang mastermind ng mga batang to no? Dito pa talaga kayo magnanakaw ha? Pues may kalalagyan kayong mga baluga. Nandidilat pa ang mga mata na wika ng lalaki. Hindi kami magnanakaw. Kahit ganito lang kami na sa tingin ninyo'y mga walang silbi. Sagot ni Mang Gani. Hoy Manong, bitiwan mo si tatay. Hindi kami mga magnanakaw gaya ng sinasabi mo. Tsaka nawala bang pitaka mo? O anumang gamit mo? Nayayamot na tugon ni Minerva. Nabaling ang tingin ng lalaki sa dalagita habang nanlilisik ang mga mata nito. Dahil sa inis ni Minerva na sinasaktan ng lalaki ang kanyang ama, kinuha niya ang walis tingting na hawak ni Pedro at pinagahampas niya yon sa lalaki. Binalibag nito si Mang Gani, kaya't tumilapon sa kalsada. Nagkataon na mabilis ang takbo ng paparating na truck, kaya't bago pa man makabangon ng Ginoo ay nahagip na siya ng sasakyan at tumilapon sa malayo. Itay! Gulat na sigaw ng dalagita. Nataranta ang lalaki kaya't dali-dali itong tumakbo upang tumakas. Hindi alam ng mga batang Aita ang gagawin, kaya't patakbo nilang tinungo ang naghihingalong si Mang Gani. Huminto ang truck na nakabundol sa katutubo
at agad na bumaba ang driver upang tulungan ang taong nabundol nito. Umiiyak na nilapitan ni Minerva ang ama na nooy naliligo sa sariling dugo. Humihikbi na rin si Pedro at unti-unting dumami ang mga taong nakiusyoso, kabilang naroon ang mga kasamahan nilang Aita. Nagpaliwanag ang driver sa mga tao na hindi nito sinasadyang mabangga si Manggani. Ngunit naghihingalo na ang katutubo dahil sa nabagok ang ulo nito sa kalsada at sa kasawiang palad ay biglang binawian ng buhay. Tay! Gumising po kayo! Huwag niyo po kami iiwan! Pagtangis niya. Patawad, hindi ko sinasadya na mabangga ko siya. Hindi ko siya nakita. Pagmamakaawa ng driver. Ang driver mismo ang tumawag sa istasyon ng pulis upang ipaalam ang insidenteng naganap. Wala siyang balak na tumakas sa nangyari. Ilang sandali pa, dumating ang ambulansya. Ngunit wala na itong pulso at dineklara na ng doktor na dead on arrival. Hindi alam ni Minerva at na mga kasamahan niyang Aita kung ano ang gagawin at kung paano ipapaalam sa kanyang ina ang sinapit ng kanyang ama. Sa tulong ng mga kapulisan, dinala sa morgue ang bangkay ni Manggani at tinulungan ng mga batang Aita na asikasuhin ito. Sinabi ng dalawang bata ang pangyayari sa mga pulis. Tumugma naman ang salaysay ng driver sa ikinwento ni na Minerva. Ngunit pananagutan pa rin ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ng driver ang lahat ng gastos hanggang sa mailibing si Manggani. Halos lumuhod sa pagmamakaawa ang driver sa mga katutubo dahil hindi nito sinasadya ang insidente. Patawarin niyo ako. May pamilya rin akong naghihintay sa akin. Kung makukulong ako, paano na sila? Iyak na paghingi ng kapatawaran na sambit nito. Ang dapat na makulong ay ang lalaking nanakit kay tatay. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari ito. Siya ang may kasalanan at hindi po kayo, Manong. Makakasama sa nanay mo kung malalaman niyang nangyaring ito kay Tatay Gani. Malungkot na saad ni Pedro. Tumango si Minerva bilang tugon sa sinabi ng kasamang Aita. Lahat silang naroon ay umiiyak at hindi pa rin makapaniwala sa biglaang pagkamatay ni Manggani. Umuwi ang mga kasamahan nilang katutubo at inihatid ng dalawang pulis sa bundok. Ngunit nanatili sa istasyon ng pulisya sina Pedro at Minerva dahil ayaw nilang iwan si Manggani at kung sakaling hahanapin ang kamag-anak nito ay naroon pa silang dalawa. Pupuntahan din ng mga pulis si Aling Dugay upang ipagbigay alam sa asawa ang nangyaring aksidente. Nagpaiwan na lamang sa istasyon ng pulisya sina Minerva at Pedro. Hindi pa rin tumitigil sa kakaiyakan dalagita habang nakaupo sa silya. Inalok sila ng isang pulis ng pagkain. Ngunit umiling-ilingan dalagita sapagkat hindi niya magawang kumain sa napakabigat na emosyong nararamdaman. Minerva, kumain ka muna. Ang sarap ng pritong manok oh. Tikman mo. Pag-aalok ni Pedro. Hindi pa ako nagugutom. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si tatay. Paano na kami ngayon? Si nanay. Ngayong malapit pa naman siyang manganak. Hindi man lang makikita ni tatay ang magiging kapatid ko. Umiiyak na wika ng dalagita. Titira na lang kita dito ha. Basta kumain ka mamaya. Makakasama sa'yo na magpagutom. Sambit pa nito. Mag-aalas 4 na ng hapon nang marating ng dalawang pulis ang bahay ni na Aling Dugay, kasama ang mga batang Aita. Nagtaka ang mga katutubong naninirahan doon kung bakit may napagawing pulis sa kanilang lugar. Lumabas ng bahay ang ginang nang tawagin siya ng mga batang Aita. Kinakabahan pa siya dahil unang beses siyang makaharap sa mga taong hindi nila kauri. Magandang hapon sa inyo, mga Ginoo. Bakit gusto niya raw akong kausapin? Nagtatakang tanong ni Aling Dugay. Magandang hapon po sa inyo. Maaari po ba kayong sumama sa amin ngayon?
Importante lang po, ma'am. Naroon po ang anak niyo sa istasyon at doon na lamang namin ipapaliwanag sa inyo ang lahat. Wika ng pulis. Ano bang nangyari? Nasaan sina Gani at Minerva? Pagtatakang tanong ng ginang. Sumama na lang po kayo sa amin, ma'am. Nasa maayos na kalagayan po ang anak ninyo. Dagdag pa ng pulis upang pakalmahin ang ginang. Mababa na agam pangamba sa mukha ni Aling Dugay habang tahimik na naglalakbay. Ramdam niyang may nangyayaring hindi ka nais-nais dahil tanging ang mga kasamahang katutubo lamang ang nakabalik sa kanilang tribo. Sumakay sila sa patrol car nang makarating sila sa patag. Nanlalamig ang mga palad ng ginang habang inaalalayan siya ng pulis paakyat ng sasakyan. Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ni Aling Dugay habang tinutungo nila ang istasyon ng pulisya. Mahigit kalahating oras din ang kanilang biyahe. Huminto ang sasakyan at inalalayan ng isang pulis na makababa ang ginang. Nagpalingalinga sa paligid si Aling Dugay dahil bago lang din yon sa kanyang paningin. Bakit po ba tayo pumunta rito, mga Ginoo? Nasaan na ang asawa at anak ko? Kinakabahang tanong nito. Pumasok na lang po tayo sa loob, ma'am. Nandun po ang anak ninyo. Sagot ng pulis. Napatingala si Minerva mula sa pagkakayuko nang mapansin na may pumasok sa pintuan. Bigla siyang tumakbo nang makita ang ina kasama ng mga pulis. Mahigpit niyang niyakap si Aling Dugay at humagulgol sa iyak. Anak, bakit? Anong nangyayari? Nasaan ang tatay mo? Sunod-sunod na tanong ng ginang. Nay, nabangga ng truck si tatay. Patay na po siya. Aniya. Ano? Patay na ang tatay mo? Nahuli ba ng mga pulis ang bumangga sa kanya? Nasaan siya? Nanginginig na tanong nito. Nay, hindi naman po ang driver ang dapat managuti, kundi ang lalaking nanakit kay Pedro na siyang nakasagutan at nanakit kay tatay. Kaya lang nakatakas po siya. Paliwanag ng dalagita sa kanyang ina. Tila binagsaka ng malalaking bato si Aling Dugay nang marinig ang sinabi ng anak. Hindi pa rin siya makapaniwala na patay na ang kanyang asawa. Binurol ng ilang araw si Mang Gani sa kanilang bahay. Makalipas ang 1 linggo, inilibing na rin ito. Ganun na lamang ang lungkot ng mag-ina, maging ng mga katribo sa pagpanaw nito. Yakap-yakap ni Minerva ang ina habang pinagmamasdan na tinatambakan ng lupa ang kabaong ng ama. Animoy hindi pa rin sila makapaniwala na wala na si Mang Gani. Ramdam niya ang paghihinagpis ng ina kahit hindi man ito nagsasalita. Hindi maikubli ang lungkot at pangungulila sa mukha nito. Nay, umuwi na po tayo. Tumidilim na po ang kalangitan. Sigurado kong bubuhos ang malakas na ulan. Mahinahong tugon niya. Maging ang kalikasan ay nalulungkot sa pagpanaw ng iyong ama. Napakabuti niyang tao at kahit kailan ay hindi niya tayo pinabayaan. Hindi ko lang lubos na matanggap na nangyari ito sa kanya, anak. Hindi na mapigilan ni Aling Dugay ang sarili na muling humagulgol. Nay, tahan na po. Umuwi na po tayo. Mamaya abutan pa tayo ng ulan at madulas ka pa sa daan. Wika niya. Tumango ang ginang at pinahid ang mga luha na umaagos sa kanyang pisngi. Inalalayan na rin siya ng mga kasamahan nilang mga aita dahil tila ba muli na naman itong mahihimatay sa labis na pag-iyak. Lumipas ang 3 buwan ng pagkamatay ni Mang Gani, isinilang ni Aling Dugay ang bunso nilang anak, isang malusog na lalaking sanggol. Labis ang tuwa ni Minerva nang masilayan sa unang pagkakataon ang kanyang kapatid. Lalaki ang kapatid ko, Nay.
Sa wakas, dininig ni Bathala ang madalas na panalangin noon ni tatay. Aniya, kahit papaano'y muling nasilayan ni Minerva ang saya sa mukha ng kanyang ina nang iabot na ni Aling Dolores ang sanggol sa ginang, matapos niya itong linisin at ibalot ng lumang lampin. Naisakatuparan din ang panalangin ng iyong ama-anak na sana lalaki ang magiging kapatid mo. Mahinang tugon nito. Sayang nga lang at hindi siya naabutan ni tatay. Tepi na lang po ang ipangalan natin sa kanya, Nay. Masayang sambit ng dalagita. Tinulungan ni Minerva ang kumadrona sa pag-aasikaso sa kanyang ina. Pinainom niya ito ng sabaw ng halamang gamot upang manumbalik ang lakas ni Aling Dugay. Unti-unting nanumbalik ang saya sa kanilang tahanan mula nang isilang si Tepi. Nagtulungan silang mag-ina sa paghahanap buhay upang maitaguyod ang pangangailangan nilang pamilya. Makalipas ang 3 taon, dahil sa subsob sa trabaho at madalas na pagod, nagkasakit si Aling Dugay ng tuberculosis. Nagsusuka siya ng dugo at tanging ang mga halamang gamot ang kanyang iniinom upang guminhawa ang pakiramdam. Ngunit lumala na ang kalagayan nito at hindi niya pinapaalam sa mga anak ang kanyang nararamdaman. Isang araw, habang naglalabas sila sa ilog, bumagsak ang ginang dahil sa iniindang sakit. Nataranta si Minerva at ang mga kasamahan nilang mga aita at dali-daling iniahon ang ginang sa tubig at pinagtulungang buhatin patungo sa bahay ng manggagamot na si Katoyang. Ngunit unti-unting humina ang pulso ng ina hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay. Umiiyak si Minerva habang karga ang 3 taong gulang niyang kapatid na nakatanaw mula sa labas ng bintana ng kubo ni Katoyang. Kahit anong gawing pagpupunas ng langis at pagpahid ng katas ng mga halamang gamot kay Aling Dugay, tila hindi yun umiepekto sa ginang. Tanging ang tradisyonal na manggagamot lamang ang kanilang natatakbuhan sa tuwing sila'y may iniindang karamdaman. Unti-unting lumabis ang pamumutla ng ina at tuluyan ng tumigil ang pagtibok ng puso nito. Humugot ng malalim na buntong hininga si Katoyang bago humarap sa magkapatid. Maluha-luha ang mga mata nitong kinausap si Minerva dahil sa awa. Minerva, ikinalulungkot ko. Pumanaw na ang nanay ninyo. Wika ng matandang manggagamot. Baka po natutulog lang siya, Katoyang. Igisingin namin po siya ni Tepi. Alam kong pagod lang si nanay. Umiiyak na sambit niya. Hindi ako nagkakamali na tuluyan lang na mahinga ang nanay niyo, iha. Ikinalulungkot ko. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang gamutin siya. Ngunit hindi na bumalik ang pagpintig ng kanyang puso. Paliwanag pa ni Katoyang. Paano na kami ni Tepi? Ulila na kaming lubos. Wala na si tatay. Tapos ngayon si nanay naman. Hagulgol na wika ni Minerva. Pumalahaw na rin sa iyak si Tepi nang makitang umiiyak ang kanyang ate. Kahit hindi pa man ito nakakaintindi ng lubusan, tila ramdam nito ang paghihinagpis ng nakatatandang kapatid at palipat-lipat ang tingin nito sa nakahigang ina at kay Minerva. Tepi, alam mo bang iniwan na tayo ni nanay? Pero gagawin kong lahat para alagaan ka. Pangako natin sa isa't isa na walang iwanan, ha? Naluluhang tugon niya. Pinahid ni Tepi ang mga luha na umaago sa mata ng kapatid at niyakap niya ito na animoy gusto niya na itong tumahan. Hinagod pa nito ang likod ni Minerva na wari pinapakalma niya ito. Kinaumagahan, agad na ibinurol si Aling Dugay
dahil hindi ito naimbalsamo katulad noon ni Manggani. Inilibing ito katabi ng puntod ng asawa. Labis na naawa ang mga kasamahang Aita sa sinapit ng magkapatid. Gayunpaman, nagsumikap si Minerva upang tugunan ang pangangailangan nila ni Tepi. Kasama niya ang 3 taong gulang na kapatid sa pagpunta sa gubat at paglalako ng mga walis sa bayan. Maalam din siya sa mga gawaing bahay. Paminsan-minsan, inaalok niya ang mga suki nila sa palengke na maging tagalinis siya ng pwesto ng mga ito, kapalit ng konting halaga o di kaya'y pagkain. Natutuwa naman ang mga tindera sa kanilang dalawa sapagkat sa murang kaisipan ay marunong na ang mga itong maghanap buhay. Salungat sa ibang mga batang nanlilimos lamang. Wala na rin sa palengke si Maki at ang ina nitong si Aling Tiray na dinadala nila ng walis. Kaya't kung sino-sino na lamang ang pinagbebentahan nila at inaalok upang linisin ang pwesto sa palengke. Saglit na nagpahinga silang magkapatid nang matapos na itapon ng mga basura ng isang tindera kapalit ng 2 supot ng tinapay. Alam mo, Tepi, dyan sa kabilang tindahan ng kaibigan ko. Kaso nga lang nagsarado na sila. Siya nga ang nagbigay sa akin nitong libro na madalas kong basahin sa iyo eh. Ani Minerva. Kaibigan? Mabait, ate? Natatawang tugon ng bata. Oo, mabait siya. Hindi katulad sa mga batang kalye na inaaway tayo. Saad pa nito. Kinalabit siya ni Tepi at tinuro ang 4 na batang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Inago pa ng batang babae ang tinapay na kinakain nito, maging ang supot na hawak niya. Pinaghati-hatian ng mga ito ang tinapay na kinuha sa magkapatid. Hoy, amin yan ni Tepi. Ibalik niyo sa amin ang tinapay. Reklamo niya sa mga bata. Eh di kunin mo sa mga bunganga namin. Hoy, baluga. Teritoryo namin to kaya dapat bigyan nyo kami ng pati sa mga kinikitan nyo. Astig na wika ng lider ng kabataan. Kung gusto nyong kumain, magbanat kayo ng buto. Magtrabaho kayo. Hindi yung manlilimos at mga agaw ng pagkain ng hindi sa inyo. Nayayamot na tugon niya. Aba, matapang kang baluga ka ha. Gusto mo sigurong lalo ko pa yung papangitim pang bumuka mo. Saad nito na nandidilat pa ang mga matang inambahang susuntukin si Minerva. Ngunit natigilan nito nang mapansin ang kumpol ng mga batang Aita na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kaya't kumaripas ng takbo ang mga batang lansangan, tangay ang pagkain ng magkapatid. Napag-alaman ni Minerva mula kay Pedro na maging ang 2 kasamahan nilang Aita ay pinagbantaan ng mga sigang batang lansangan. Napagpasyahan nilang umuwi sa bundok dahil 4:00 na rin yun ng hapon. Hindi sila maaaring matulog sa daan dahil sinisita sila ng mga traffic aid. Muli silang nag-abang ng masasakyan na mapapadaan sa sityo kung saan malapit ang daan patungo sa bundok na kanilang tinitirhan. Nagkataon na konti lang ang pasahero sa jeep na kanilang pinara, kaya dali-dali silang sumakay ng huminto yun. Ngunit nagalit ang lalaki kay Minerva nang dumikit ang balat ng dalagita sa braso nito habang nakaupo. Siniko pa nito ang dalagita dahilan upang matamaan ito sa tagiliran. Ano ba yan? Lumayo ka nga sa akin. Mamaya mahawa pa ako ng galis mo eh. Bakit kasi gumagala pa kayo sa syudad? Ang dapat sa inyo, pumirme sa kabundukan dahil doon kayo nababagay. Tignan nyo nga oh, natatakot yung pasaherong bata sa inyo. Singhal nito sa mga batang Aita. Wala naman po kaming galis, Manong. Sagot niya. Dahil sa pambubulyaw ng lalaki, nagsiksika na lang sila sa jeep sa takot na saktan sila nito. Ilang sandali pa, bumaba sila sa sityo kung saan sila dumadaan patungo sa bundok na kanilang tinitirhan. Nakita pa nila kung paano inispreyan ng alkohol ng isang ale ang kanilang inupuan. Kung ituring nila tayo, parang hindi tao. Saka araw-araw naman tayong naliligo sa ilog ah. Tugon ni Pedro. Hayaan mo sila. Hindi naman lahat ng tao katulad nila eh. May mga mababait at tanggap naman tayo. Kagaya ng mga suking tindera natin sa palengke, di ba?
pagpapakalma ni Minerva sa mga kasamahan. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa bundok. Kinarga niya si Tepi sa kanyang likuran dahil alam niyang pagod na ang kapatid. Saglit silang napahinto nang may makasalubong na grupo ng mga tao sa daan. Isa na roon si Lovina, na isang stockholder na isang restaurant na madalas na nagsasagawa ng outreach program sa mga liblib na lugar kasama ang kanyang mga kaibigan. Layunin nilang mabigyan ng tulong ang mga katutubo na hindi naaabot ng tulong ng gobyerno. Kinausap nila ang mga katutubong Aita na kung maaari ay sumama sila sa mga ito. Sa umpisa, nag-aalangan ang mga bata sa takot na saktan lang sila o manggugulo ang mga dayuhan sa kanilang tribo. Ngunit nang maramdaman nilang mabuti naman ang pakay ng mga dayo, pumayag din sila na sumama sa mga ito. Huwag kayong mag-alala mga bata. Gusto lang naming maibigay itong dalang pagkain at mga hygiene kits sa inyo. Sa katunayan, matagal na kaming pumupunta sa mga baryo na malayo sa kabihasnan para naman maabutan ng tulong ang mga katulad ninyong mga katutubo. Paliwanag ni Lovina sa mga batang Aita. Pasensya na po kayo kung nag-alangan kaming kausapin kayo kanina. Akala po kasi namin kukutsain at pandidirihan nyo rin kami katulad sa mga taong nakasabay namin sa jeep. Mahinang tugon niya. Hindi lang yun. Binulyawan pa na parang hindi kami tao kung ituring nila. Sabat naman ni Pedro. Pagpasensya na lamang ninyo mga taong katulad nila. Nakakalungkot mang isipin na karamihan sa mga tao mapanghusga. Pero nandito kami para turuan at matulungan ng mga katutubong kagaya nyo. Saan pa ba kayo nanggaling? Tanong nito sa mga Aita. Sa bayan po, nagtinda ng mga walis tingting at halamang gamot. Sagot niya. Muli silang nagpahinga sa lilim ng punong kahoy nang makaramdam ng pagod ang grupo ni Lovina. Namangha sila sa mga kabataang Aita dahil tila walang kapagura ng mga ito sa paglalakbay sa bundok. Kinuha ni Lovina ang bag at inilabas ang 2 supot ng biskwit upang ibigay sa mga bata. Habang kumakain ay nagkwentuhan sila upang makilala nila ng lubusan ng isa't isa. Bukod sa pagtitinda ng mga walis tingting, ano pa ba ang pinagkakaabalahan niyo dito sa bundok? Tanong nito. Marami po. Tulad ng paliligo sa ilog, pamimingwit ng isda at pangangaso. Sagot ni Minerva. Hindi ba kayo nag-aaral? Tanong pa nito. Hindi po. Pero medyo marunong po akong magbasa at magsulat, ma'am. Dahil tinuturuan ako ng aking kaibigan. Kaya natuturuan ko rin ang mga kasamahan kong Aita, lalo na sa pagbibilang. Kasi noon, madalas kaming utuin ang mga tao Pero ngayon maalam na kami sa pagsukli. Aniya. Napangiti si Lovina at ang mga kasamahan nito sa mga ikinwento ng mga batang Aita sa kanila. Nabaling ang tingin niya kay Tepi na nooy papalapit sa kanya at umupo sa tabi nito. Tinitigan siya ng bata at muli itong tumayo at hinaplos-haplos ang buhok ni Lovina na animoy nagtataka kung bakit tuwid ang buhok ng babae. Tepi, halika rito. Marumi ang kamay mo, Huwag mo hawakan si Ma'am Lovina. Saway niya sa kapatid. Hayaan mo lang siya, Minerva. Nakakatuwa nga itong si Tepi Ang cute niya. Tugon nito. Pinaupo nito si Tepi sa kanyang tabi at inayos ang kulot na buhok ng bata na nakatakip sa mata nito. Nalaman ni Lovina na ulila ng lubos ang magkapatid na Minerva at Tepi. Ayon na rin sa kwento ng mga bata sa kanila. Tila ba'y kinurot ang kanyang puso. Maya-maya, nagsimula na naman silang maglakbay patungo sa tribo habang nagkukwentuhan tungkol sa pamumuhay ng mga Aita sa kabundukan. Habang naglalakad, may nakakasalubong silang mga katutubong nangangahoy upang gawing uling. Maging ang mga ito ay nagtataka sa mga bisitang kasama ng mga batang Aita. Ma'am Lovina, malapit na po tayo sa tirahan namin. Masayang wika ni Pedro. Grabe, ang layo pala ng bahay niyo, no?
Bilib ako sa inyo dahil nagagawa niyong lumuwas ng bayan para lang maipagbili ang mga walis. Mas delikado pa kapag umuulan. Tugon nito. Sanay na po kami, ma'am. Pero kung malakas ang ulan, di po kami bumababa ng bundok. Sabat ni Minerva. Ilang sandali pa, sinalubong sila ng iba pang mga katutubo. Natuwa ang mga ito nang ipakilala ni na Minerva ang kanilang mga panauhin. Ipinaliwanag din ni na Lovina ang kanilang pakay, kaya pumila sila upang maibigay ng mga ito ang mga pagkain nilang dala at mga hygiene kit. Bukod kina Lovina, may ibang kasamahan pa sila sa Karatig Baryo na namimigay din ng mga pagkain at nagpatayo ng munting paaralan para sa mga katutubong Aita. Kaya't walang pagsidla ng tuwa si Minerva at ang iba pang mga bata na sa wakas ay makapag-aaral na ng formal. May kasamaan kaming guro na nagtuturo ng 3 beses sa isang linggo sa Karatig Baryo. Wika ni Lovina. Ma'am, gusto ko pong makapag-aral. Marunong na po akong magsulat at magbasa, ngunit gusto ko pa pong madagdagan ng aking kaalaman. Masayang tugon niya. Welcome ang lahat na gustong matuto sa aming munting paaralan. Bata at matanda ay pwede doon. Dagdag pa nito. Pwede po ba akong sumama sa inyo kapag pupunta na ako ron? Sige na po, ma'am. Gusto ko po talagang makapag-aral. Bukas na lang siguro tayo pupunta ron. Kung pwede, dito na muna kami para mas makilala pa namin ang iba mo pang kasamahan. Tugon nito. Niyakap ni Minerva si Lovina at nakisali na rin si Tepi kahit hindi pa nito lubos na naiintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa. Inanyayahan ng dalagita ang bagong kaibigan sa munti nilang tahanan. Pagdating nila doon, mababa na agang awa ni Minerva sa magkapatid nang makita na wala man lamang mga gamit sa kubo. Maliban sa napakalumang unan at punit na kumot, ngunit malinis naman. Ma'am, maaari naman po kayo ng mga kasamahan mo matulog dito. Diyan po kayo sa papag at dito naman kami ni Tepi sa lapag. Ilan taon na nga bang pumanaw ang mga magulang niyo, Minerva? Malungkot na tanong nito. Si tatay po, hindi pa po pinapanganak si Tepi. Si nanay naman, mga ilang buwan pa lamang dahil sa malubhang sakit. Malamlam ang mga matang saad niya. Malalim na buntong hininga ang hinugot ni Lovina at bahagyang napangiti sa magkapatid. Wala pa siyang anak kaya may puwang sa kanyang puso na gustong ampunin na lamang ang dalawa. Maya-maya, lumabas sila ng kubo at pinuntahan ng nagsisiyahang mga katutubo kasama ang iba pang bisita. Nagsayawan at nag-awitan habang nakapalibot sila sa nagbabagang apoy. Ilang sandali, naghanda ng makakain ng mga katutubo at pinatikim ang espesyal na binulong bangus na niluto sa kawayan para yun sa kanilang mga panauhin. Nasarapan si Lovina sa pagkain yon at unang beses niyang makakain ng binulong bangus. Bumibisita naman siya sa mga liblib na lugar, ngunit noon lang siya nakakain ng ganong kasarap na pagkain. Napakasarap naman ito. Maaari itong maging putahe sa restaurant ko. Saad nito. Marunong din po akong magluto nito, ma'am. Tinuruan po ako ni tatay. Sa tuwing nakakabili siya ng bigas sa bayan, ito ang aming hapunan. Tugon niya, masayang nagsalo-salo sa pagkain ng mga katutubo kasama ang kanilang mga panauhin. Matapos kumain ay agad na pumasok sina Minerva at Tepi sa kanilang kubo kasama sina Lovina at iba pang mga kasamahan nito. Pagpasensyahan niyo na po ang bahay namin ni Tepi. Hindi pa kasi ako nakakuha ng pawid sa bundok kaya tangkay ng nyug na muna ang dingding namin. Wika niya. Huwag kayong mag-alala, sanay kami rito, no? May dala akong kumot, sa inyo na to ni Tepi. Pangiting tugon nito. Nahihiyang tinanggap ni Minerva ang kumot na ibinigay ni Lovina sa kanila. Inamoy-amoy pa niya ito bago ginamit. Matagal niya nang gustong bumili nito upang hindi sila namuki ni Tepi. Ngunit wala siyang sapat na pera kaya pinagtitiisan na lamang nila ang lumang kumot. Kinabukasan, maagang nagpaalam sina Lovina at ang kanyang mga kasamahan sa mga katutubo.
Sumama sina Minerva, Tepi at Pedro sa kanila sa sitio liwayway na kanilang pupuntahan. Halos 40 minuto rin ang kanilang nilakad patungo sa lugar na yon. Dumadaan po kami paminsan-minsan sa sitio na yun, pero hindi ko pa alam na may paaralan po pala ron. Tugon ni Pedro. Magdadalawang buwan pa lang naman ang paaralan na pinatayo namin doon. Kaya naman po pala, matagal na rin kasi kaming hindi napapadaan doon. Sambit ni Minerva. Karga-karga niya sa kanyang likuran ng kapatid. Nagpapahinga sila sa tuwing nakakaramdam ng pagod. Nadaanan nilang ilog kung saan masayang naliligo ang mga katutubo, kaya't naaliw sina Lovina na pagmasda ng mga ito. Malinis ang tubig doon, salungat sa mga ilog sa syudad na tinatapunan ng mga basura at ang iba'y ginagawa pang septic tank. Muli silang naglakbay hanggang sa makarating sila sa sitio Liwayway. Nag-uumpisa na ang klase, kaya't pinapasok ni Lovina ang 3 kasama niyang mga batang Aita sa pawid na silid-aralan. Umupo na kayo ron. Makinig kayo ng mabuti kay Ate Jessa nyo ha. Siya yung guro ninyo. Sambit nito. Maraming salamat po, ma'am. Nakangiting sambit ni Minerva at mababa ka sa mukha niya ang saya. Nakinig ng kwentong pambata ang mga batang katutubo sa binabasa ng kanilang guro. Ilang sandali pa'y lumabas si Tepi dahil nababagot ito at tinungo ang kinaroroonan ni Lovina kung saan tumutulong ito sa pagluluto ng almusal para sa mga batang nag-aaral. Susundan pa sana ni Minerva ang kapatid, ngunit sinenyasan siya ni Lovina na bumalik sa silid at siya na ang bahala sa bata. Masayang nanonood si Tepi habang nagluluto ang grupo ni Lovina at gustong makisali. Aba, ang bait mo naman, Tepi Gusto mo rin bang matutong magluto? Pangiting tugon nito. Tumangu-tango ang bata at pumalakpak ng hinango ang pansit mula sa apoy. Natuwa si Lovina sa bata kaya't sinubuan niya ito at sabay silang kumain sa iisang pinggan. Masayang pumila ang mga katutubong Aita nang sabihan sila ni Jessa na oras na ng almusal. Nahihiyang pumila sina Pedro at Minerva sa likuran dahil bagong estudyante lamang sila ron. Lumipas sa mga araw, parami ang mga batang Aita na gustong makapag-aral. Kahit malayo ang paaralan sa lugar kung saan naninirahan sina Minerva, ay tiniis niya yon upang matuto. Siya ang pinakamatalino sa pangkat ng mag-aaral dahil mabilis na siyang magbasa at magsulat. Sa tulong na rin yon ng libro na ibinigay sa kanya ng dating kaibigan. Natutulungan na rin niya ang kanilang gurong si Jessa sa pagtuturo sa ibang mga bata na hindi pa masyadong alam ang alpabeto. Kaya't sa tuwing hindi nakakapanik ng bundok ang kanilang guro, si Minerva ang pansamantalang nagtuturo sa mga batang Aita. Ayon na rin sa habilin ni Jessa sa kanya. Maging si Tepi ay marunong na ring magbilang at magsulat ng alpabeto. Humanga si Lovina sa magkapatid dahil sa katalinuhan ng mga ito. Hindi maipagkakaila na napalapit ang loob nito sa 2 bata, kaya't isinama niya ito sa kanilang bahay sa syudad. 5 taon na silang nagsasamang mag-asawa, ngunit hindi pa rin sila binibiyayaan ng anak dahil may problema ito sa matres. Nagpapagamot na rin si Lovina sa mga doktor, ngunit wala pa ring nangyayari, kaya naman ganun na lang siyang napalapit sa mga bata. Namangha ang magkapatid sa laki ng bahay ni Lovina. Ayaw pa sanang umupo ni Minerva sa sofa dahil ayaw niya itong madumihan. Umupo na muna kayo riyan at ikukuha ko lang kayo ng makakain. Saad nito? Baka madumihan po, ma'am. Ayos na po ako rito sa sahig. Saad naman ni Minerva na halos hindi makakilos sa sobrang hiya. Nako, ayos lang. Umupo na kayo riyan at huwag ka nang mahiya. Ituring niyo na rin bahay niyo ito. Sinaway pa ni Minerva ang kapatid ng tumalon-talon nito sa malambot na sofa. Nagpagulong-gulong ito sa sahig habang tumatawa dahil sa labis na kasiyahan. Tumawa na rin si Lovina dahil napapakamot ulo na lamang si Minerva sa kakulitan ng kanyang kapatid. Tepi, tama na yan. Nakakahiya kay Ma'am Lovina, oh. Mamaya may masira ka pa rito. Wala tayong pambayad. Sambit niya. Hayaan mo na siya.
Oh, ito ng merienda nyo. Ubusin nyo yan dahil malayo ang nilakbay natin. Maya-maya dadating na rin si Melchor at ipapakilala ko kayo sa kanya. Si Melchor ang negosyanteng asawa ni Lovina na nagmamay-ari ng ilang branches ng restaurant sa Pampanga. Simple lang silang mag-asawa at hindi matapobre kahit nakakaangat sa buhay. Sapagkat nagmula rin si Melchor sa hirap. Dahil sa pagsusumikap at pagtutulungan nilang mag-asawa, umasenso ang kanilang negosyo at tinangkilik ng mga tao. Ilang sandali na patigil sa pagkain si Tepi nang makitang may paparating na tao. Malaki ang katawan, kalbo at singkit ang mata. Natakot si Tepi kaya't nagtago ito sa ilalim ng mesa. Tumawa si Lovina sa reaksyon ng bata dahil parang iiyak ito nang lumapit ang lalaki sa kanilang kinaroroonan. Dahan-dahang yumuko si Melchor at sinilip sa ilalim ng mesa ang batang Aita. Maya-maya'y pumalahaw ito sa iyak. Bulaga! Ay, huwag ka umiyak, hindi kita sasaktan. Ito, may laruan at mga damit akong dala para sa'yo. Natutuwang saad ng Ginoo. Umalis ka na nga muna riyan, natakot tuloy si Tepi sa'yo. Oh. Natatawang sambit ni Lovina. Magandang araw po sa inyo. Bati ni Minerva. Ikaw ba si Minerva? Ito, may dala akong damit para sa inyo. Pinabili sa akin to ni Lovina kanina eh. Sukatin mo mamaya kung kasya sa'yo. Saad nito? Opo, maraming salamat po. Ani Minerva. Huwag na kayong mahiya at matakot sa akin. Ganito lang talaga ang itsura ko, kalbo at mataba. Pero hindi ako nangangain ng tao. Pagpapatawa pa nito upang maibsa ng kabang nararamdaman ng mga bata. Inakay ni Lovina si Tepi palabas ng mesa at pinatahan ito sa pag-iyak. Natawa si Melchor sa itsura ng bata dahil takot na takot pa rin ito sa kanya. Ilang sandali pa, ibinigay niya sa bata ang laruang sasakyan. Kaya't ang kaninang takot na mukha ay napalitan ng saya. Napatampal sa noo ang Ginoo at natawa nang makitang natutuwa si Tepi sa natanggap nitong laruan. Oh, huwag ka na matakot sa akin ha. Bukas bibilang kita ng isa pang sasakyan. Natatawang tugon nito. Nanibago pa sa'yo eh. Sino ba naman ang hindi matatakot sa panot mong ulo? Pangangantsaw pa ni Lovina sa asawa. Madalas nitong ikinukwento kay Melchor ang tungkol sa magkapatid na Aita. Ang asawa pa nito mismo ang nasabi na maaari nilang patuloyin sila Minerva at Tepi sa kanilang bahay dahil sa awa sa naulilang magkapatid. Malugod nilang tinanggap sa kanilang tahanan ng mga ito. Minerva, mamaya maligo kayo ni Tepi para naman makapagpalit kayo ng damit. Pwede pala kayong manirahan dito. Saka diba gusto mo mag-aral? Kaya i-enroll ko kayo ni Tepi sa paaralan dito sa syudad. Mama at Papa na rin ang itawag niyo sa amin. Masayang wika ni Lovina. Talaga po? Maraming salamat po. Tutulong po kami ni Tepi sa gawaing bahay, sa paglilinis at paglalaba. Nagagalak na sambit niya. Huwag mo nang alalahanin yun, dahil si Manang Mercy nang bahala sa bagay na yan. Umuwi lang siya ng 2 araw sa probinsya nila. Bukas babalik na rin yon. Tugon pa nito. Halos tumalon-talon sa tuwa ang puso ni Minerva dahil sa kanyang narinig. Napangiti rin siya nang mapansin na unti-unting naging panatag ang loob ni Tepi kay Melchor at magkasama silang naglalaro ng sasakyan. Maging si Lovina ay natuwa nang makita ang asawa na ganun kasaya kasama ang batang Aita. Kinurot pa nito ang pisngi ni Tepi, kaya't ginawa rin yun ng bata sa kanya. Nagtawanan na lamang sina Minerva at Lovina sa kakulitan ng dalawa. Kinaumagahan, umuwi ng maaga ang katulong na si Manang Mercy. Nagulat ito nang biglang may makitang may batang kulot ang buhok na pabalik-balik sa kusina at kumukuha ng prutas. Malakas itong sumigaw dahil sa takot, kaya nabitawan ito ang bayong na naglalaman ng mga gulay na kanyang dala sa probinsya. Ay mama, may maligno! May malignong nakapasok sa bahay nyo! Takot na sigaw ng matanda. Patakbong tinungo ni Lovina ang kinaroroonan ng katulong na nooy namumutla sa matinding takot.
Nagulat pa ito nang makita si Minerva na nakasunod kay Lovina at itinuro pa nito ang dalagita at natatarantang napasandal sa dingding. Ay, ayan pa ang isa. Sinakop na ng maligno ang bahay ninyo, ma'am. Nangangarag na sambit nito. Anong maligno sinasabi niyo, Manang? Walang maligno dito, no? Kung ano-ano yan nakikita niyo, porket kagagaling niyo lang sa probinsya. Tugon nito sa kasambahay. Maitim ang balat at nangunguha ng pagkain. Ayun pa ang isa. Nagbubukas ng refrigerator. Hindi sila maligno, mga bisita ko sila, Manang. Sina Tepi at Minerva. Sila yung madalas kong kinukwento sa inyo ng mga batang taga-bundok. Dito na sila titira kasama natin. Pagpapaliwanag pa ni Lovina. Saglit na natigilan si Manang Mercy at muling nahimasmasan. Napalunok pa ito ng laway nang lumakad papalapit sa kanya si Tepi na nooy bitbit ang nakuhang mansanas at patuloy sa pagnguya. Lumabas ito ng kanilang kwarto nang makaramdam ng gutom. Nabuksan ito ang maliit na refrigerator, kaya kumuha ito ng prutas. Nagulat na lamang si Minerva nang magising na wala na ang kapatid sa kanyang tabi, kaya agad niya rin itong hinanap. Pasensya na po kayo, ma'am. Akala ko po kasi maligno. Ay, babawasan ko na ang pag-iinom ng kape. Sambit nito. Mapaklang napangiti ito kay Minerva at dali-daling tinungo nito ang silid upang makapagbihis. Agad itong nagluto ng agahan kaya tinulungan siya ni Minerva sa kusina. Hindi naglaon, naging maayos ang pakikitungo ni Manang Mercy sa magkapatid. Naging masipag sa gawaing bahay ang dalagita, kaya't hindi gaanong subsob sa trabaho ang kasambahay. Bagamat madalas na wala sa mansyon sina Lovina at Melchor, nagagawa pa ring magtrabaho ni Minerva kahit na hindi siya inuutusan. Tinuruan siya ng kasambahay kung paano gamitin ang mga kagamitan sa bahay. Nang sa gayon ay hindi na ito maglaba ng mano-mano, maging sa paggamit ng vacuum sa sahig. Madali siyang natuto sa lahat ng bagay na itinuturo sa kanya, kaya naging magkaibigan sila ni Manang Mercy na malaki ang agwat ng edad sa kanya. Tignan mo, kahit napakakulit ng kapatid mo, maaasahan din pala sa pagtitipon ng mga tuyong dahon sa garden. Sambit ni Manang Mercy. Sanay na po yan sa ganyang gawain. Sa bundok nga, mayayabong na damo ang ginagapas namin. Kahit napakaliit pa niya noon, tumutulong na siya sa amin. Ani Minerva. Napakaswerte nyo kina Sir Melchor at Ma'am Lovina. Mabait ang mga yun. Sila nga rin ang nagpapaaral sa aking anak eh. Tugon pa ng kasambahay. Tumango si Minerva bilang tugon sa kasambahay. Maging sila ay hindi makapaniwala na pag-aaralin sila at patutuloyin sa pamamahay ng mga ito. Ang alam lang niya ay isasama lang sila upang bumisita sa syudad. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na gusto na silang ampunin ng mag-asawa at pinoproseso na ang papeles upang maging legal ang pag-aampun sa kanila. Napahinto sila sa pag-uusap nang makatanggap ng tawag ang kasambahay mula sa amo nito. Pinaghahanda ang magkapatid dahil susunduin niya ang dalawa. Kaya't dali-daling sinabihan niya si Minerva na maligo at magbihis na dahil dadaanan sila ni Lovina. At pagkaraan nga ng mahigit 20 minuto, narinig ni Manang Mercy na bumusina ang kotse. Dali-dali nitong tinungo ang gate at pinagbuksan ng amo na nooy naghihintay sa magkapatid. Tara na, baka mahuli pa tayo sa enrollment. Masayang tugon nito. Sige na, sumakay na kayo sa kotse. Mag-iingat kayo ha. Sambit ng kasambahay. Agad nitong isinara ang gate nang makalampas ang sasakyan. Dumiretso sina Lovina sa paaralan kung saan mag-aaral ang dalawa. Una niyang in-enroll si Tepi sa preschool at si Minerva naman ay pinag-aral muna niya sa ALS o Alternative Learning System bago kumuha ng Accreditation and Equivalency Test para magpatuloy sa high school. Dahil sa walang dokumento ang mga bata tulad ng birth certificate, nagpatulong si Lovina sa kaibigang abogado ng kanyang asawa upang makumpleto ang mga papeles ng mga bata. Siniguro niyang legal upang wala siyang magiging problema sa pag-aaral ng mga ito, maging sa pag-ampun niya sa magkapatid. Napamangha sina Tepi at Minerva nang makita ang paaralan na kanilang papasukan.
Malaking gusali at matitibay na silid. May palaruan pa at may maayos na upuan. Hindi katulad ng sa bundok na maliit na pawid ang dingding at sa lupa lamang sila nakaupo habang nagsisiksikan. Kilala ng mga guro at mga staff sa paaralan ng mag-asawa dahil madalas itong mag-donate ng food packs. Sa tuwing araw ng Biyernes, may libreng almusal ang mga mag-aaral sa lahat ng baitang. Dito na po ba kami mag-aaral, Ma'am Lovina? Napakalaki po ng paaralan. Mamaya maligaw pa ako rito. Masayang tugon ni Minerva. Hindi ka nga naligaw sa bundok na mayayabong ang damot, mga puno ron eh. Natatawang sambit pa nito. Ilang sandali hinila ni Tepi si Minerva patungo sa palaruan. Bago sa kanilang paningin ang nakikita sa syudad na wari lumipat sila sa ibang mundo. Gayunpaman, hindi nakaligtas sa mga mag-aaral ang kakaibang itsura ni Minerva. Pinagtatawanan siya ng mga estudyante at pinandidirihan. Ngunit hindi na lamang pinapansin ng dalagita ang panlalait sa kanya, bagkus ay nag-aral siya ng mabuti upang manguna sa klase. Habang nagbabasa ng libro, tumama sa kanyang ulo ang pambura sa pisara na binato sa kanya ng batang lalaki. Tumatawa pa ito kasama ang mga kaklase. Hoy Negra, bakit ka nandito ha? Baka mamaya mahawa pa kami sa kaitiman ng balat mo. Ano ba ang gamit mong sabon? Bakit parang uling na yan? Tsaka yung buhok mo parang nirolyo ng mga alambre. Kantsaw nito, hinila pa ng kaklase niya ang kanyang buhok dahilan upang mabuwal siya sa kanyang kinauupuan. Tumayo siya at pinandilata ng mata ang kaklase, kaya naman napaatras ito nang makitang lumaki din ang butas ng ilong ni Minerva. Maputi ka lang naman kaysa sa akin eh. Tingnan mo nga yung mukha mo, ang daming tigidig na tumubo. Mas gugustuhin ko pang maitim kaysa naman parang lalabas na ang nana sa mukha tulad mo. Sagot ni Minerva. Natameme ang kaklase nito at pinagtawanan din ng mga mag-aaral na naroon. Ilang sandali pa'y tumahimik sila nang pumasok sa silid-aralan ng kanilang guro na si Ginang de la Cruz. Mukhang strikto dahil sa suot nitong salamin sa mata at nakapusod ang buhok nito. Nagsimula na itong magsalita at nagpakilala sa kanyang mga mag-aaral at isa-isa ring nagpakilala ang mga estudyante. Hanggang sa kinakabahang tumayo si Minerva at pumunta sa gitna. Matalim siyang tinitigan ng nakasagutang kaklase na si Dan at napapangisi pa ito. Doon ito nakaupo sa likurang silya niya, kaya't nang bumalik siya sa kanyang upuan upang umupo ay biglang hinila nito ng paatras ang silya. Dahilan para mabuwal si Minerva sa sahig at muli na namang pinagtawanan ng kanyang mga kaklase. Hindi ka lang pala pangit eh. Lampa ka rin palang baluga ka. Sambit nito. Napahiya ang dalaga dahil nagtawanan ng buong klase sa nangyari sa kanya. Anong kaguluhan yan ha? Tanong ng guro. Wala po ma'am, mahina lang ang tuhod ni baluga. Natatawang sagot pa ni Dan. Tahimik na muling umupo si Minerva sa silya habang hawak ang sikong na bunggo sa sahig. Hindi na lamang siya sumagot upang hindi na humaba pa ang usapan. Pinagtitinginan siya ng mga kaklase at pinagtatawanan. Maya-maya'y nagsimula ng magturo ang kanilang guro. Nakaamoy ng mabaho si Minerva, malapit lamang sa kinaroroonan niya. Nagpalingalinga siya upang tingnan kung ano ang nasusunog sa paligid at maging ang iba nilang kaklase ay nakakaamoy na rin. Nang biglang maramdaman niya na umiinit ang kanyang batok, kaya't pinagpag niya yon. Doon niya nalaman na sinisindihan ng kanyang kaklase ang kulot niyang buhok gamit ang lighter nito. Bigla siyang tumayo habang nagsasalita ang kanilang guro, kaya't napahinto ito sa pagbabasa at pinagalitan siya nito. May kailangan ka ba, Miss Minerva? Ang pinakaayaw ko sa klase ay ang gumawa ng eksena habang ako'y nagtuturo. Nayayamot na wika nito. Kasi ma'am, siya po parang sinisindihan yung buhok ko. Ani Minerva. Hoy, huwag kang mambintang baluga ah. Wala naman akong dalang posporo rito ah. Pagkukunwari pa nito. Tumahimik kayo! Warning na ito sa inyong lahat ha. Kung ayaw niyong makinig sa akin, malaya kayong makakalabas ng silid na ito. Maliwanag ba?
Sabi pa nito habang pinandidilata ng mata si Minerva. Wala na siyang nagawa kundi ang muling umupo at makinig sa kanilang guro. Maya-maya'y tumunog ang bell at oras na ng uwian. Kinaltukan pa siya ng kaklase niyang si Dan dahil nanggigigil ito sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Tumatawa pa ito nang lumabas ng pintuan at ipinakita pa sa kanya ang hawak nitong lighter. Napapailing na lamang si Minerva dahil napakabastos at walang modo ng kaklase nilang si Dan. Napasinghap siya nang tumabi sa kanyang isa nilang kaklase at sinabi nito na matagal na itong bully. Dahil magkapit-bahay lang ang mga ito, tipid ng ngiti na lamang ang tugon ni Minerva sa kaklase at lumakad na palabas ng kanilang silid-aralan. Nagulat pa siya nang bigla siyang napatid at napasubsob sa sahig dahil humarang ang paa ni Dan sa hallway. Ano bang kinakain niyo sa bundok? Bakit ang lampa mo? Kantsaw pa nito. Hindi na nakapagpigil ang sarili si Minerva kaya tumayo siya at inapakan ng paa ng lalaki. Dahilan upang sumigaw ito dahil sa sakit. Binalaan niya ito na kung sakaling muli siya nitong sasaktan, dudukutin niya ang lamang loob ng kaklase at ipakakain sa mga mababangis na hayop sa bundok. Bahagyang natigilan si Dan at kinabahan sa seryosong mukha ng katutubong Aita. Lumakad palayo si Minerva na nooy kuyom ang kamaong pinipigilan ng sarili na masakta ng kanyang kaklase. Hindi ikaw at ang mga katulad mo ang siyang hahadlang sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Naluluhang sambit niya sa kanyang isipan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bigla naman siyang mabangga ng estudyante. Napatingala siya at naging pamilyar sa kanyang paningin ang mukha ng estudyanteng lalaking ito. Nabasa niya sa ID nito ang pangalan, kaya't hindi siya nagkamali na yun si Maki na dati niyang kaibigan. Mahigit 5 taon na rin na hindi sila nagkikita. Patawad, hindi ko sinasadya. Ikaw ba si Maki? Nauutal na tanong niya. Oo, Parang pamilyar ka nga rin sa akin eh. Tugon nito. ako to si Minerva, ang batang Aita na kaibigan mo noon, yung binibigyan mo ng libro. Masayang sambit niya. Umaliwalas ang mukha ni Maki dahil muli silang nagkita ng dati niyang kaibigan na nooy nagbebenta ng walis tingting sa kanilang tindahan. Halos ganun pa rin ang itsura nito, ngunit mas tuwid nang magsalita ng Tagalog ngayon. Naikwento nito ang dahilan kung bakit pansamantala silang huminto sa pagtitinda sa palengke, sapagkat nagkasakit ang kanyang lolo at tanging ang nanay niya ang nag-alaga. Kaya't maging siya ay sumama sa probinsya at doon na nakapagtapos ng elementarya. Nang mamatay ang lolo nito, muling bumalik sila sa pwesto nito sa palengke. Nalungkot din si Maki nang ikwento ni Minerva ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Bagamat naging masaya naman ito dahil sa iisang paaralan na sila mag-aaral. Nabaling ang tingin nila sa sasakyan na huminto sa kanilang harapan. Dumungaw sa bintana si Tepi na nooy masaya siyang tinawag. Kasama nitong driver at si Manang Mercy na sumundo sa kanya. Maki, siya pala ang kapatid kong si Tepi. Gusto mo bang makisakay sa amin? Ani Minerva. Hindi na. Malapit lang naman ang bahay ko mula rito eh. Diyan lang sa kanto oh. Sambit nito. Nagpaalam si Minerva sa kaibigan bago sumakay ng kotse. Dumaan pa sila sa restaurant kung saan naroon si Lovina, ngunit hindi na sila bumaba ng sasakyan dahil nagkataon na naroon na ito sa labas at naghihintay na sa kanila. Habang tumatagal ay napapatunayan ni Minerva na mahusay siya sa klase. Siya ang palaging nakakakuha ng mataas na score sa pagsusulit, dahilan upang mapag-initan na naman siya ni Dan. Buti na lang at nahuli ito ng kanilang guro na kinukutsa nito si Minerva sa harap ng ibang estudyante. Dan, anong ginagawa mo kay Minerva? Wala kang karapatan na laitin ang sino man. Kakaiba man ang kanyang balat at itsura ay hindi pwedeng pagtawanan mo siya. Ikaw ang dapat na mahiya dahil wala kang natututunan sa klase ko. Mag-aral ka ng mabuti para naman tumaas ang iyong marka at pumasa sa darating na A&E exam.
Mamaya bumagsak ka na naman at sa susunod na taon na estudyante pa rin kita. Nayayamot na tugon ng guro. Animoy na mula ang mukha ni Dan sa sinabi ni Ginang de la Cruz. Binitiwan nito ang kulot na buhok ni Minerva at tahimik na umupo sa silya. Pinagsabihan siya ng guro na kung uulitin pa nito na manghiya sa mga kaklase nito, hindi ito magdadalawang isip na ipatawag ang kanyang mga magulang. Sumapit nga ang araw ng A&D exam. Kinakabahan si Minerva, ngunit may halong pananabik. Sabay-sabay na kumuha ng pagsusulit ang magkakaklase. Lahat ay gustong makapasa upang makapagpatuloy ng high school. Isang buwan ang hinintay bago lumabas ang resulta ng pagsusulit. Nakapasa si Minerva kaya't ganun na lamang ang kanyang tuwa. Kasabay nun ay ang paglabas ng resulta na legal na silang adopted ng mag-asawang Lovina at Melchor. Lumipas ang ilang taon, nakapag-aral si Minerva sa sekundarya at graduate bilang honor student. Nag-enroll din siya sa Maynila sa kolehiyo sa kursong Culinary Arts Bachelor's Degree. Nagsikap siya dahil na rin sa kanyang kagustuhan na makatulong sa mag-asawang kumupkup sa kanilang magkapatid. Sapagkat ang kursong ito ay nagtuturo ng pagluluto at pamamahala ng restauran. Kapag walang pasok, pumupunta sila sa bundok upang bisitahin ang puntod ng kanilang mga magulang at nagdadala ng pagkain sa kanilang mga kasamang katutubong Aita. Ilang araw na lang at luluwas ka na ng Maynila, anak. Huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ng pinsan ko ron. May kondo kang matutuluyan malapit lamang sa paaralan mo. Saad ni Lovina. Maraming salamat po, ma. Kung hindi dahil sa inyo ni Papa Melchor, hindi kami makapag-aral ni Tepi. Naku, maiiwan siya rito. Makulit pa naman yun. Aniya. Andiyan naman si Mikay na magbabantay sa kanya sa tuwing wala ako. Isinama niya ng papa mo nung nakaraan sa isang branch. Mabait naman. Niyakap ni Minerva ang pangalawang ina na si Lovina. Dahil sa labis na tuwa at pasasalamat niya sa ginang. Itinuring sila nitong magkapatid bilang sariling anak kahit ibang-iba ang kanilang kulay at anyo. Lumago ang restaurant ni na Lovina dahil pumatok sa mga customer ang putahing binulo na bangus. Ganon din ang binulo na baboy na siyang itinuro ni Minerva kay Lovina. Nagpaalam siya kay Maki na lumuwas siya ng Maynila upang mag-aral. Ngunit bago siya umalis, ibinigay niya sa kaibigan ang detalye ng kanilang restaurant na maaari itong mag-apply roon. Dahil nalaman niyang naghahanap ng trabaho ang kaibigan. Bagamat hindi niya sinabi na pagmamay-ari yun ng mag-asawang kumupkup sa kanya. Diyan ka mag-apply, Maki. Malaki magpasahod ang may-ari dyan at marami pang bonuses kapag masipag ka magtrabaho. Kakilala ko kasi ang may-ari sa restaurant na yan eh. Aniya. Sige, magpapasa ako ng resume dito. Sana naman matanggap ako. High school nga lang natapos ko eh. Kailangan ko pang mag-ipon para sa college. Tugon nito. Kaya diyan ka mag-apply. Tiyak na pasok ka na riyan. Pangiti pang tugon ni Minerva. Siniguro ni Minervang matatanggap ang kaibigan niyang si Maki sa restaurant sa tulong ng kanyang inang si Lovina. Kaya't ganun na lamang ang pagtataka ni Ditas, ang assistant manager na ang amo mismo ang nag-interview sa binata nang pumunta ito sa restaurant. Nilapitan nito ang manager na si Anton at nakipagkwentuhan. Bakit si Ma'am Lovina ang nag-interview ngayon sa nag-apply na waiter? Anong meron? Nagtatakang tanong nito. Di ko alam. Ako sana mag-i-interview kaso sabi niya, siya na lang daw. Hayaan mo na lang si ma'am. Siguro gusto niyang salain ng lahat ng nag-a-apply dito. Sagot naman ng manager. Animoy anghel sa bait sina Ditas at Anton kapag naroon sa restaurant ang may-ari. Tumutulong sila sa pag-aasikaso ng mga customer. Ngunit kung wala naman ay panay utos ang kanilang ginagawa at pagpapahinga sa office nang nakaharap lang sa kanilang computer. Biglang tumayo ng tuwid ang dalawa nang lumabas ng office si Lovina at ang binatang nag-apply bilang waiter. Bukas na bukas ay maaari ka nang makapagsimula. Si Anton at Ditas ang bahala na mag-train sa'yo, ha? O siya, mauna na ako sa inyo, ha? Susunduin ko pa ang anak ko sa paaralan. Tugon nito.
Maraming salamat po, ma'am. Makakaasa po kayo na gagawin kong best ko sa trabaho. Masayang saad ni Maki. Tumango si Lovina at lumakad palabas ng restaurant. Hinatid siya ng tingin ng kanyang mga tauhan. At pagkaalis pa lang ng amo, nagmando na agad si Dita sa mga waiter na nooy abala sa pag-aasikaso sa mga customer. Hay nako, hindi maaaring babagal-bagal dito. Kaya ikaw bilang baguhan ay kailangan mong sumunod sa pinag-uutos namin sa'yo, ha? Kasi kami mismo ang nagsasabi kay Ma'am Lovina ng mga performances nyo. Hindi pwedeng tatamad-tamad dito. Taas kilay na sambit ng babae. Opo, ma'am. Sige po, see you tomorrow. Mahinang tugon ng binata. Kinabukasan, maagang pumasok ng trabaho si Maki. Sinalubong siya ng kanilang manager na si Anton at ibinigay ang uniforme na kanyang gagamitin. Bilang trainee ay kailangan siyang turuan ito sa mga dapat niyang gawin. Oh, isuot mo na muna itong uniforme. 2 set yan ha. Tag 500 ang bawat isa. Saad ng manager. Pero Sir Anton, ang sabi ni Ma'am Lovina, libre lang daw po yung uniforme. Kabilang na ron may free food meal daw po ako. Sambit nito. Nakalimot lang yan si ma'am. Sa mahal ng bilihin ngayon, wala nang libre ha. Kaya ikakaltas ang uniforme mo sa sahod mo kada kinsenas. Dagdag pa nito. Napabuntong hininga na lamang si Maki sa sinabi ng manager. Tumahimik na lamang siya dahil kailangan niyang makapagsimula ng trabaho para sa kanilang mag-ina. Pinasama siya ni Anton sa isang waiter dahil yun ang magtuturo sa kanya ng mga dapat gawin. Taliwa sa sinabi ni Lovina noong siya'y ini-interview na sina Ditas at Anton mismo ang magtuturo sa kanya sa unang araw para sa orientation. Ngunit pinagtrabaho na siya agad. Hindi naman siya nagreklamo. Kapag meron siyang hindi alam sa menu, nagtatanong-tanong na lamang siya sa kapwa waiter at tinutulungan naman siya ng mga ito. Nako, nagpahinga na naman ang mga boss natin. Dapat iniisa-isa nilang i-explain sa'yo mga menu Inuna pa talaga ang pagdudut-dut ng cellphone. Reklamo ng isang matandang waiter. Kaya nga, salamat po sa inyo dahil tinuturuan niyo ako Sambit ni Maki. Wala naman tayong magagawa na makapagsumbong sa mga amo natin. Dahil minsan na lang sila nagpupunta rito. Dahil abala na sa ibang branches. Tsaka sila din ang umahawak ng social media page. Kaya computer at cellphone lang ang palaging kaharap ng mga yan. Tugon pa nito. Natigil ang kanilang pag-uusap nang dumaan sa kanilang harapan si Ditas na nooy matalim ang tingin sa kanila. Tinanong sila kung anong pinag-uusapan nila, gayong marami pang mga customer na naghihintay na dapat na pagsilbihan. Oras to ng trabaho, hindi oras ng chismisan. Sita ng babae sa kanila. Tinuturuan ko lang po siya sa menu, ma'am. Iniisa-isa ko sa kanya para naman maging pamilyar siya. Sagot ng waiter. Basta ayoko ng chismoso dito, ha? Dahil ako mismo sisibak sa inyo sa trabaho, isang sabi ko lang kay ma'am maniniwala na agad yun sa akin. Pagmamalaki pa ng babae. Umalis na lamang sina Maki at ang waiter upang kunin ang mga pagkain na order ng mga customer. Bumalik sa front desk si Ditas at muling nakipag-chat sa mga kaibigan. Maging ang manager nilang si Anton ay nakaupo lamang at computer lang ang inaatupag. Lumipas sa mga araw, unti-unting natututo si Maki sa trabaho. Hanggang sa maabot nila ang kota sa isang buwan. Ngunit ang nooy 500 pesos na incentives na napag-usapan ay hindi nila natanggap. Kundi tanging isang loaf ng tinapay at peanut butter ang dumating sa kanila. May pagbabago sa management. Nag-meeting kami last week. Kaya ipagpasalamat na lang natin na kahit papano'y meron pa rin kayong natanggap. Maging ang party namin ni Anton ay ibinahagi na namin sa inyo. Paliwanag ni Ditas. Huwag na kayo umangal pa. Baka sa susunod na buwan kung makakakota tayo uli, malaki-laki na ang makukuha natin. Dagdag pa ng manager na si Anton. Mapapansin ang pagkadismaya ng mga waiter. Tinanggap na lamang nilang ibinigay ng manager sa kanila kesa naman wala. 10:00 na ng gabi nagsasara ang restaurant. Ngunit nag-e-extend sila kapag marami pang customer ang kumakain hanggang 12:00 ng gabi.
Habang nag-aayos ng mga gamit pa uwi, narinig ni Maki ang sagutan nila Anton at ng isang waiter na mahigit 1 taon nang nagtatrabaho ron. Galit itong nagreklamo sa kanilang manager dahil sa natanggap na tinapay. Baka naman binulsa mo na ang para sa amin, Sir Anton. Napagkahalata ka eh. Nung madalas pang pumupunta si na Ma'am Lovina at Sir Melchor dito, tama yung mga incentives na binibigay sa amin. Bakit ngayon ito na lang? Malakas na sambit ng lalaki. Abay, maghinay-hinay ka sa pananalita mo ha. Baka kasuhan kita. Yan lang ang nakayanan na ibinigay sa atin eh. Kahit na magsumbong ka pa kina Sir at Ma'am, hindi ako takot. Baka gusto mong masiba ka sa trabaho. Pambubulyaw ng manager. Pinigilan na lamang ng ibang waiter ang kasama upang hindi na muling sumagot pa. Mas mataas ang sahod nila kaysa sa ibang restaurant, kaya kahit ganun ang ugali ni na Anton at Ditas ay tinitiis nila. Maliban pa sa sahod nila, may mga tip pa silang natatanggap mula sa mga customer. Lumabas silang mga waiter sa restaurant habang ang dalawa ay naiwan doon. Dahil ang mga ito ang umahawak ng susi at pinagkakatiwalaan ng may-ari. Pumasok sa isipan ni Maki na maaaring may mga anomalyang ginagawa ang manager at ang assistant manager nila. Ay, hirap pakisamahan ng dalawa. Kung hindi lang talaga malaki-laki ang sahod at may tip dito, magre-resign na lang ako eh. Kahit umupo at magpahinga saglit, bawal. Nakakangalay sa pa ang buong araw na pagtayo at paglalakad ha. Tapos wala pang 1 hour break, tinatawag na kaagad. Sambit nito sa kanyang isipan. Samantala, masayang pinaghatian ni Ditas at Anton ang perang natira mula sa incentives na dapat sanay sa mga empleyado mapupunta. 8 ang waiter nila roon, kaya't marami-rami ang kanilang nakulimbat. Mabuti nga at may natanggap pa sila eh. Puro pa reklamo. Isa pa, may mga tips silang natatanggap. Sa susunod dapat naka-centralize na para naman may porsyento rin tayo. Sige, mag-meeting tayo bukas tungkol dyan. Hindi naman tayo pinapakialaman ni na Sir Melchor at Ma'am Lovina pagdating dyan eh. Natatawang tugon ng manager. Nag-usap sila sa lugar kung saan walang CCTV. At masayang nag-uusap tungkol sa pera na kanilang nakuha na hindi naman para sa kanila. Tumagal si Maki sa pagiging waiter sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. May mga nalalaman siyang kaduda-dudang ginagawa ang manager na si Anton at ang assistant nitong si Ditas. Bagamat nanatiling sarado ang mga bibig nila sapagkat ayaw nilang masibak sa trabaho dahil ang dalawa na ang pinagkakatiwalaan ng may-ari at wala pa silang matibay na ebidensya. Naging usap-usapan doon ang pagdating ng anak ni na Lovina at Melchor, kaya't nagpapakitang gilas na naman ang dalawa sa pag-a-assist ng mga customer, dahilan na maaaring magpanggap ito bilang isa sa kumakain doon. Pumasok ang isang magandang babae na may magarang damit. Masaya itong sinalubong ni Ditas at Anton at inassist patungo sa upuan. O diba? Tignan mo yung dalawa. Simula nang malaman nila na dadating ang anak na may-ari na si Ma'am Minerva Tan, ay nako, naging aktibo ang dalawa sa pag-assist sa mga mayayamang customer. Sambit ng waiter. Minerva? Ano bang itsura niya? Nagtatakang tanong ni Maki. Di ko pa nakita eh. Siguro kasing ganda at puti ni Ma'am Lovina. Maging ang anak niyang bunso hindi ko nga rin nakita dahil hindi pa sila nakakapunta rito eh. Tugon ito. Pangalan siya ng kaibigan ko eh. Kaso malayo naman na si Minerva yon kasi Aita siya eh. Bulong nito sa sarili. Tanging ang mayayaman lamang ang ina-assist ni na Anton at Ditas at simpleng bati lang ang ginagawa ng mga ito sa ibang mga customer. Minsan ay pinapagalitan pa ng mga ito ang mga waiter sa maraming tao sa tuwing pabagal-bagal kung kumilos. 2 taon nang nag-aaral sa kursong Culinary Arts si Minerva at 4 na taon ang kursong yon kaya't nag-aaral siya ng mabuti. Bakasyon, kaya't umuwi siya sa bahay nila sa Pampanga at bumisita din sila sa bundok. Matapos ang 1 linggong pamamalagi sa kabundukan, napagpasyahan nila ni Tepi na bisitahin ang branch ng restaurant kung saan nagtatrabaho si Maki. Gusto ni Minervang sorpresahin ito. Nauna silang pumunta sa restaurant dahil may inaasikaso pa ang kanilang inang si Lovina. Simple lamang ang kanilang pananamit.
Nakasuot ng kulay asul na t-shirt at shorts si Tepi na nooy 8 taong gulang na. Si Minerva naman ay nakasuot ng kulay purple na bestida at simpleng sandalyas lang. Sumakay sila ng taxi dahil kasama ng ina ang driver. Naunang pumasok si Tepi, kasunod naman si Minerva. Maraming tao na ang kumakain sa restaurant dahil 11:00 na yun ng umaga. Nag-alangan pa ang gwardya na papasukin ng dalawa. Ngunit nakita sila ni Ditas at dali-daling tinungo nito ang pintuan. Sa lubong ang kilay nito na pinapalabas ang 2 Aita na gustong pumasok sa restaurant. Hep, hep, hep! Saan naman kayo pupunta? Hindi kami nagpapapasok ng mga baluga sa restaurant na to. Hindi kami nagbibigay ng sulisit ha, kaya Chupi, umalis kayo rito! Nayayamot na tugon ng babae. Sumagot naman ang batang si Tepi. Pero pinapupunta kami dito ni... Wala akong pakialam kung sino nagpapunta sa inyo. Kaya alis, umalis kayo rito dahil wala kaming tirang pagkain na ibibigay sa inyo. May diin pa na sambit nito. Hindi pa man natapos sa pagsasalita ang batang si Tepi, naguhurumintado na si Ditas upang ipagtabuyan sila. Pinandidirihan niya ang magkapatid at sinusuri mula ulo hanggang paa. Ilang sandali pa'y lumapit ang manager na si Anton sa kanila nang makitang may pinagagalitan si Ditas. Napatampal pa ito sa ulo sa pag-aakalang mga Aitang nanlilimos na naman yun. Kumare, umalis na kayo rito. O ito 5 piso. Siguro sapat na yan para mapalayas na kayo sa restaurant. Pailing-iling na sambit ng manager. Hindi naman kami nanlilimos kundi kakain kami sa restaurant. Ani Minerva. Nako, tumigil ka ng baluga ka. Mahal ang mga pagkain dito. Kaya tumigil ka sa pag-iilusyon mo na makakain dito, ha? Singhal ni Dita sa kanila. Binuksan ni Minerva ang bag dahil may kinuha. Ngunit itinulak siya ng babae kaya't natumba siya sa sementadong sahig. Nagulat si Tepi sa ginawa ng babae sa kapatid, kaya't tinulak din niya si Ditas dahil sa inis. Naningkit ang mga mata ng babae at gusto nitong sampalin ng bata. Ngunit pinigilan nito ang kanyang sarili dahil pinagtitinginan na sila ng mga customer. Sige na, balis na kayo rito. Mamaya maabutan pa tayo ng boss namin at pagalitan din kami. Nakakagulo kayo rito Kaya alis! Pagtataboy ng manager sa kanila. Hoy, hindi kami pulubi. Si Mama may-ari ng restaurant. Sigaw ni Tepi. Nakakatuwa ka naman bata ka. Kung ano-ano nang pinagsasasabi mo dahil sa gutom. Sambit pa ni Anton habang tumatawa. Dahan-dahang tumayo si Minerva mula sa pagkabagsak at inakay na lamang si Tepi palayo sa 2 taong nambubulyaw sa kanila. Ilang sandali pa'y patakbong tinungo ni Maki ang kinaroroonan ng manager at ng taong binubulyawan ng mga ito. Sinabi niya kina Anton at Ditas na kaibigan niya si Minerva kaya't kung maaari ay wag nilang sakta ng magkapatid. Natawa si Ditas nang marinig ang sinabi ng binata at nakapamaywang pang humarap sa kanila. Kaya pala ang lakas ng loob ng mga balugang yan na pumasok dito. Dahil akala nila makakakain sila basta-basta kung may kakilala sila. Hoy, para malaman nyo, kulang pa ang sahod ng waiter na yan sa isang araw para mabayaran ang isang kainan nyo. Mayabang na saad ng babae. Ganyan nyo ba tatratuhin ang mga customer na hindi makapuno sa inyong mga mata? Dapat pantay-pantay ang pakikitungo ninyo. Mariing sambit ni Minerva. Malamang kung katulad mo ang kaharap kasi nabubwisit ako. May pantay-pantay ka pang nalalamang walang hiya ka? Singhal pa nito. Matalim na tinitigan ni Maki sina Ditas at Anton dahil sa hindi makatarungang pagtrato sa kanyang kaibigan. Kaya't inakay na lamang niya ang magkapatid patungo sa upuan sa labas ng restaurant. Pinagalitan pa ng manager si Maki dahil sa panggugulo ng mga kaibigan nitong Aita sa restaurant na pinagtatrabahuhan nito. Kinausap nito sina Minerva at Tepi kung ano ang pakay ng dalawa. Kaya't mahinahong sinabi ng dalaga na sila ang anak ni Lovina na nagmamay-ari ng restaurant. Hindi makapaniwala si Maki sa kanyang narinig. Kaya ipinakita ni Minerva ang ID nito mula sa paaralan. Nanlaki ang mga mata ng binata nang mabasa na siya nga si Minerva Tan.
Sa likod ng ID, nakasulat ang pangalan ni na Mrs. and Mr. Melchor Tan bilang guardian. Ikaw ang anak ni na Ma'am Lovina na nag-aaral sa Maynila? Paano nangyari yun? Nagtatakang tanong nito. Di ba sinabi ko sa iyo na may umampun sa amin? Hindi ko sinabi na sina Ma'am Lovina yun. Kaya nga dito kita pinag-apply dahil siguradong tanggap ka kaagad sa tulong ni Mama. Nandito kami ni Tepi upang surpresahin ka sana. Paliwanag ni Minerva sa kaibigan. Ayaw kasing maniwala ng lalaki na si Mama ang may-ari nitong restaurant eh. Sabat naman ni Tepi. Pumasok ng restaurant sina Anton at Ditas na may kayabangan. Sinabi pa nila sa mga customer na tila nainis sa kanilang ginawa na binigyan na nila ng pera ang mga Aita na nanlilimos. Ngunit nagmamatigas pa ring umalis. Bitbit ang ID ni Minerva, pinakita ni Maki yun sa gwardya at ipinaliwanag. Namula ang pisngi nito at humingi ng paumanhin sa inaakalang pulubi na gustong pumasok sa restaurant. Pinapasok sila ng gwardya at yumuko pa ito kay Minerva dahil nahihiya sa ginawa nito. Nakita ni na Anton at Ditas na pumasok si Maki kasama ang mga katutubong Aita. Kaya't dali-dali na naman nilang hinarap ang mga ito at binulyawang muli. Hoy Maki, ilang beses nang sinabi sa'yo na hindi maaaring makapasok ang mga balugang yan dito sa restaurant. Tingnan mo nga ang itsura nila. Naku, ang iitim. Mamaya may mga sakit pa yung nakakahawa. Hala, lumabas kayong tatlo. Simula ngayon, wala ka ng trabaho, Maki. Nayayamot na wika ng babae. Kayo ang mawawalan ng trabaho, hindi siya. Sagot ni Minerva. Anong sabi mo? Hoy, para malaman mo, hindi kami matatanggal sa trabaho dahil kami ang pinagkakatiwalaan ni Ma'am Lovina sa restaurant na ito. Mahigit na 10 taon na ako nagtatrabaho rito, no? Mayabang na singhal pa nito. Bumuntong hininga si Minerva bago ipinakita ang ID sa manager na si Anton at sa assistant nitong si Ditas. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang mabasa ang pangalang nakasulat. At ang litrato ay ang sinasabi nilang baluga at nakakadiri. Minerva Tan? Kapangalan mo ang anak ni Ma'am Lovina? Takang tanong pa nito. Tiningnan pa nito ang nakasulat sa likod ng ID at nakita ang pangalan ng kanilang amo. Nanginginig ang mga kamay ng babae na pinagmasdan mula ulo hanggang paa si Minerva. Kinuha ni Anton ang ID upang siguraduhin kung tama nga ang kanyang nabasa. Tila nanlambot ang mga tuhod ng dalawa dahil ang Aita na kanilang binulyawan at minaliit ay legal na ampun pala ng may-ari ng kanilang pinagtatrabahuhan. Kinuha ni Minerva ang ID sa manager at nagpakilala ng formal sa mga tauhan sa restaurant. Ako at si Tepi ay legal na inampun ni na Mama Lovina at Papa Melchor. Ganito pala kayo magpalakad ng restaurant. Tinuringan pa naman kayo na manager at assistant manager, ngunit mga wala kayong modo. Seryosong wika ni Minerva. Ilang sandali pa, bumukas ang pintuan at iniluwanon si Lovina na nooy patakbong sinalubong ni Tepi at ni Yakap. May pagtatakang tiningnan ng bawat isa na nag-uusap sa seryosong mukha. Oh, bakit ganyan ang mga itsura nyo? Hindi nyo ba iwe-welcome ang aking anak na si Minerva? Tugon ito. Ramdam ni Lovina ang mainit na pagitan mula sa kanyang mga tauhan at kay Minerva. Kaya't pinasunod niya ang mga ito upang makapag-usap sila sa opisina at tinanong ang bawat isa kung ano ang nangyari. Hindi maipinta ang mukha ni na Anton at Ditas. Garalgal din ang mga boses ng mga ito at hindi kayang ipaliwanag kung ano ang mga naganap. Okay, dahil hindi ninyo kayang ipaliwanag, ako na mismo ang magsasalita. Mama, ang dalawang pinagkakatiwalaan mo bilang manager at assistant manager ay hindi deserving sa kanilang titulo. Dahil hindi nila tinatrato ang mga customer ng pantay-pantay. Kinukutya, nilalait at kung ano-anong mga salita ang kanilang binibitiwan sa mga tao na mahirap lang sa paningin nila.
Ngayon, alam na natin kung gaano sila kabastos sa mga customer at maaaring palitan sila sa kanilang posisyon. Paliwanag ni Minerva. Pero ma'am, pasensya na po. Hindi kasi namin alam na ikaw ang anak ni Ma'am Lubina eh. May hinahong tugon ng manager. I see. Anyway, may mga complaint din ako na natatanggap mula sa ibang mga kakilala ko. Sinadya kong hindi ipaalam sa inyo kung sino ang aking anak para malaman ko kung paano niyo siya tratuhin. Ngayong nalaman ko ang tunay niyong ugali, maaari na kayong maghanap ng ibang trabaho. Saad ni Lovina sa dalawa niyang tauhan. Sinabi rin ni Maki na hindi binibigay ni Naditas at Anton ang mga incentives na dapat ay para sa kanila. Maging ang libreng uniforme ay inaawas pa sa kanilang sweldo. Pinatunayan din ang akusasyon na yon ng iba pa nilang mga kasamahan sa trabaho. Ngunit iginiit ng dalawa na hindi totoo ang mga paratang sa kanila. Ma'am Lovina, wag po kayo maniwala sa kanila. Matagal na po ako nagtatrabaho sa inyo. Hindi ko po magagawa yon. Nagkamali lang po ako sa pagkilala sa inyong anak, ngunit hindi na po mangyayari ulit yon. Pagmamakaawa ni Ditas. Tama si Ditas, ma'am. Yung mga waiter gumagawa lang ng kwento upang matanggal kami. Dahil ayaw nilang sinisita sila sa palpak nilang trabaho. Dagdag pa ng manager. Simula ng araw na yon, sinibak ni Lovina sina Anton at Ditas dahil may sapat din siyang ebidensya na nagpapatotoo sa sinabi ng ibang empleyado tungkol sa kanila. Napatingin siya kay Maki dahil isang binata sa pinakamasipag sa restaurant at hindi nagrereklamo kahit kailan. Siya ang itinalagang manager ni Lovina dahil sa husay nito sa trabaho at pakikitungo sa mga customer maging sa mga kasamahan. Naguhurumintado si Ditas dahil ayaw nitong umalis. Kinaladkad siya ng gwardya dahil nagsisisigaw na ito roon at nabubulabog na ang mga customer. Ma'am, sir, lumabas na lang po kayo na mahinahon. Pinag-utusan lang ako. Pakiusap ng gwardya. Hindi pwede. Mga sinungaling sila. Naghirap ako para lang makatungtong sa posisyon na ito. Tapos matatanggal lang ako ng ganun-ganun lang. Sigaw ni Ditas. Ma'am, lumabas na po kayo kung ayaw niyo tumawag ako ng pulis. Naiinis pang sabi nito. Nanginginig ang katawan ni Ditas dahil sa galit. Bagaman umalis si Anton dahil wala na itong magagawa pa sa desisyon ng kanilang amo. Hinahaplos ng ginang ang kulot na buhok ni Minerva at humingi ng paumanhin sa nangyari. Ngunit napangiti na lamang siya dahil sanay na siya na laitin dahil sa kakaiba nilang itsura. Inabuso ni na Anton at Titas ang tiwala na binigay ko sa kanila. Kaya sana, Maki, dahil ikaw na ang bagong manager dito sa restaurant, inaasahan ko na gagampanan mo ng maayos ang trabaho mo, ha? Pangiting tugon ni Lovina. Makakaasa po kayo, ma'am. Sagot ni Maki. Ay siya nga pala, sa susunod na linggo, kakailanganin ko kayong lahat. Magpapakain kami sa mga katutubong Aita. Mas mainam na marami tayo nang sa ganon marami ang mabibigyan natin. Wika nito. Sumang-ayon sina Maki at ang mga kasamahan nitong empleyado na sumama sa kabundukan. Hindi pa man sila natapos sa pag-uusap, sinabihan na ni Tepi ang ina na gusto na nitong kumain. Kanina pa ito nagugutom ngunit hindi sila pinapasok ni Ditas. Ma, kumukulo na po ang tiyan ko, naririnig ko na. Sambit nito. Ikaw talagang bata ka, palagi ka nalang gutom. O siya, umorder ka na para makapanangalian na tayo. Sabay na kumain ng mag-iina. Ilang sandali pa'y dumating na ang ama na si Melchor at nakisali na rin sa kanila. Hindi makapaniwala ang mga empleyado na ang mga katutubong Aita ang napiling ampuni ng mag-asawa. Sumapit ang araw ng pagpunta nila sa kabundukan. Masayang naglakbay ang mga empleyado bit-bit ang mga kahon ng mga pagkain, gamot at iba pang gamit para sa mga katutubo. Sa tuwing nakakaramdam sila ng pagod, nagpapahinga sila sa lilim ng puno. Isipin nyo na lang, triple ngayon ang sasahurin nyo. Plus bonus pa, ha? Natatawang sambit ni Lovina nang makitang hinihingal ang kanyang mga tauhan. Nagtawa na ng mga ito dahil sa sinabi ng kanilang amo. Maya-maya'y lumakad na naman silang muli.
Nakaabang na sa kanila ang mga katutubong Aita. Walang pagsidla ng tuwa ang mga katutubo sa mga natatanggap nilang bagong kumot, tsinelas, damit at masasarap na pagkain. Nilapitan ni Pedro sina Minerva at Tepi at niyakap ang mga ito. Siya na ang naging guro ng mga batang katutubo dahil magaling na siyang magbasa at magsulat. May pwesto na rin sila sa palengke na pinatayo ni Lovina nang sa gayon ay hindi na sila magpagala-gala upang ibenta ang kanilang produkto mula sa bundok. Ipinakilala ni Minerva si Pedro kay Maki na siyang naging dahilan kung paano sila unang natutong sumulat at magbasa. Pedro, siya ang kaibigan kong tinutukoy ko noon. Yung nagbibigay sa akin ng mga libro, kwaderno at lapis. Si Maki. Aniya, Kinagagala kitang makilala, kaibigan. Ako pala si Pedro. Ako na ngayon ang nagtuturo sa mga kabataan dito sa bundok. Sa gayon ay hindi sila lumaki na mangmang. Mas mabuti pa rin ang may kaalaman. masaya akong makilala kayo. Pangiting tugon ni Maki. Matapos na makapagluto ay sabay-sabay silang kumain ng pansit. Tila ba'y may malaking piging dahil sa dami nilang naroon. Walang pagsidla ng tuwa ang mga katutubo, maging ang mga dayo dahil may mga bago silang kaibigan na nakilala. Maayos na rin ang mga pamamahay ng mga Aita sa tulong ni Lovina at ng mga kasamahan nito na napamahal sa mga katutubo. May pinatayo na rin silang mga palikuran, nang sa ganon ay hindi sila magkasakit dahil malinis na ang paligid. 3:00 na ng hapon, bumaba ng kabundukan sina Minerva at ang mga kasamahan nito. Hinatid sila ni na Pedro sa patag kung saan naroon ang kanilang mga sasakyan. Maraming salamat po, Ma'am Lovina, sa lahat ng tulong niyo sa amin. Malaki po ang utang na loob namin sa inyo. Malamlam ang mga matang saad ni Pedro. Lahat ng grasya ipagpapasalamat natin sa may kapal dahil ginawa lamang niya kaming instrumento para makapagatid ng tulong sa inyo. Ipinagmamalaki kita, Pedro. Tingnan mo, marami ka nang natuturuan mga bata dito sa bundok. Masayang tugon ng ginang. Agad na silang nagpaalam upang umalis. Maging ang mga empleyado ay masayang nilisan ng bundok. Matapos ang buwan ng bakasyon ay muling bumalik ng Maynila si Minerva upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Si Tepi naman ay kasama ang kinikilala nitong ama't ina sa Pampanga. Naging maingay ang mansyon dahil sa kabibuhan ng bata at madalas na sa amang si Melchor ito tumatabi sa pagtulog. Naging magaan din ang takbo ng restaurant sa pamumuno ni Maki, kasama ang mga waiter. Parami ng parami ang kanilang customer dahil sa malinis at masarap na pagkain na kanilang inihahain. Dahil sa ugali ni Ditas ay nahirapan na itong maghanap ng trabaho. Ayaw nitong maging serbidora o maging tindera dahil madali siyang napapagod. Ang lahat ng panlalait niya sa ibang tao ay bumalik sa kanya. Wala na ring nagtiwala sa kanya dahil madalas itong napapaaway sa mga kasamahan nito sa trabaho dahil sa pagkawala ng mga pera ng mga ito. Si Anto naman ay nagtrabaho bilang janitor sa isang mall dahil yun lamang ang bakanting trabaho na kanyang mapapasukan. Wakas! Shoutout po pala kay Jav Reyes from Dubai, Josie Redruco, Ryan 1990, Felpa Lasquite, Olaguera Grace, 15 Smile A from New Zealand, Joy Marie Teves, Lori Rebong, Jolan Pablo from Cagayan Valley, Aniseta Hermoso, Laila Alimon, Heli Borja, Pamela Allen, Princess Rocker, Melba Milo, Fe Costales, Norha Ina Omar from UAE, Lourdes Banog from Hong Kong, Conrado Wichanco, Dolorina Bautista, Ben Abanyo from La Paz Tarlac, Jenny Oruga from Calamba Laguna, Vivian Dismas from QC, Mierisa Aspila and Avel Optical from Carriedo Manila, Luz Viminda Limboy from Antipolo City, Lea Lagasi, Angelito Laurio, Pilar Masa, Joel Rosillo, Estela Martinez, Angelo Austria, Bea 5 Pink, Minya de Leon Espiritu, Janet Ochoco, Ramil Corpus, Pearly Gonzaga, Melanie Sena de Mapilis from Saimsim, Calamba City, Monet de Leon from Tayog, Pangasinan, Koji S1E,
Rosie Onsaga from Bolinao, Pangasinan, Chona Bainosa from Malaysia, Jen Esto from Hong Kong, Eva Calamba from Hong Kong, Hiro Baroga from Binyan, Laguna, Alma Rosales from Dumaguete, Marites Monje, Tony Mart de Tyson, Mary Ann Suako from Nagoya, Japan, Janine Aryan Masicampo, Andresito Cangayda from Pandan, Antique, Juanita Pascual from Germany, Led GQ2HD, Ermeline Acedera, Michelle Gimbo, Elsa Isaw Bestudio from Sabah Al Saim, Kuwait, Lorena Morate, Helen Evora Abe from Calapan City, Mindoro, Nori Salutan from Bahrain, Emily Pasion from Cabagan, Isabela, Norma Rodriguez, Monena Padernilla, Bel Hipolito, Jane from Marabut, Samar, Albert Bobis, Ana Fe Barba from Israel, Jean De Best from UK, Mary Grace Gonzalez, Maridin Leonardo from California, USA, Curlets, Conday Endoso from Antigur, Nina Baltasar, Lalaine X1M, Adriano Alejandro, Abarintos Mendoza from Rome, Roberto Raposon from Dasmariñas, Cavite, Heidi Gregorio, Jocelyn Murilla, Dario Cipriano, Cecily Winnick, Rish Alvarez, Marife Pagkalinawan from Davao City working in Daman, Saudi Arabia, Gloria Crisostomo, Samuel LT2TD, Glodanela Grama, Alexto, JJ from Madilay-Dilay, Tanay Rizal, Lucille De Lima, Noemi Gracia Pabunan from Hong Kong, Donna Palmares, OFW 6951, Perny De La Cruz, Sylvia Sinca, Joseph Leongson, Leticia Valentin, Leonisa Cobo, Sally Sakilon from Singapore, Sally Miller from Salina, USA, Merly 7821 from Dasmariñas, Cavite, Cora Zoico, Teresita at Erning Alzado from Angono, Rizal, Marjorie Tungal from Japan, Reynalda Calatrava, Celiana Astor Vacal, Vilma Intes from Surigao, Esther Bidang from Hong Kong, Reynante Shena, Maridel Cagbabanwa, Nilda Gallego, Marife Gonzalez from Israel, and Yami Salvador from Tondo, Manila. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat ng puong may kapal.